Ang pisikal na anyo ng isang tao ay hindi basihan kung siya ay mabuti o hindi. Minsan, ang akala nating may malaanghel na muka ay anghel at ang palaging masungit ay masungit. Paano kung napagkamalan mong aswang ang isang tao dahil sa anyo niya? Tapos nalaman mo na siya pa pala ang makapagliligtas sa iyo sa kapahamakan. Makakatingin ka pa ba ng diretsyo sa kanyang mga mata? Pinagpalang araw Kabanong at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay hindi kasing ganda ng kwento ng iba. Ngunit masasabi ko na maaari nating kapulutan ng aral lalo na sa usaping panghuhusga. Ako nga pala si Rodolfo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Isda! Isda kayo riyan! Sariwa pa oh! Mas sariwa pa sa asawa niyong di naliligo! Uy, anong... Ikaw talaga? Maugulat ka na lang pag may nanampas sa'yo dyan eh. Loko talaga to. Ayusin mo nga yung pagtitinda. Baka bugbog-abutin natin sa ginagawa mo eh. Uy bakit? Maayos naman ang pagtitinda ko ah. Palibasa, wala kayong alam sa strategy. Ano? O mo, kahit strategy, hindi mo alam. Yung ano ba, yung ano, yung... O ano? Sige, explain mo. Kaya mo yan. Yung sa pagtitinda ba? Teka, nasa dulo na ng dila ko eh. Yung technique ba? Strategy. Mga strategy. Yun! Naadali nyo! Strategy ka pa dyan. Natigil na kami sa pag-uusap Kabanong nang may tumawag kay Felmar, si Digna. Matagal na si Dignang may gusto sa kaibigan namin, ngunit si Felmar ay ayaw niya sa dalaga. Mataba kasi si Digna Kabanong, ngunit hindi naman issue kay Felmar ang katabaan niya. Si Digna kasi Kabanong ang tipo ng dalaga na walang pag-aalaga sa sarili. Tol, ang admirer mong balyena oh. Manahimik ka nga dyan. Nang makalapit si Digna ay agad naman niyang binati si Felmar at kinumusta. Sumagot naman si Felmar nang maayos lang siya na agad namang ikinatawa ng dalaga. Nagulat pa kami sa pagtawa niya Kabanong dahil akala mo kinikiliti ng 10 dyablo. Napapailing kami habang si Felmar ay napapangiwi. Digna, bili ka na. Mas sariwa pa to sa'yo oh. Siniko ko naman si Michael habang si Digna ay masama siyang tiningnan. Sinabihan pa niya si Michael na isang pirma na lang ng mga kalawang ay magkakalusog-lusog na ang katawan nito. Inirapan pa niya kami at sabay tumalikod. Ngunit nagulat kami nang bigla siyang humarap at tinampal-tampal ang kanyang puwet habang nakatingin kay Felmar. Para akong matatawa Kabanong dahil may pakagat-kagat pa siya ng labi niya habang nakindat. At sinabi niya kay Felmar na kung siya ang magiging kasintahan ng kaibigan namin, ay ipapatikim daw niya ang lahat ng nasa kanya. Si Michael naman ay biglang nagsuka-sukahan sa gilid. Ay nako, gusto na Digna. Umuwi ka na't maligo. Itong mukhang libag na to. Diyos ko po, patawad Lord. Umuwi ka na't maligo. Binato kami ni Digna Kabanong. Mainam na lang at nakaiwas kami. Si Michael naman, pumulot ng bato at kunwari ibabato kay Digna dahilan para tumakbo ito. Huwag kang tumakbo, uy! Umuuga mundo! Uy, ikaw talaga. Babae pa rin yun, pre. Babae ba yun? Naku, pre. Pag yun napangasawa mo at nagpulot gata kayo, sakto paglabas mo, nagmamantika ka.
tingnan mo naman yun oh. Akala mo pinditong nasunog. Akala mo sebo na naglalakad eh. Gago, kakaganyan mo kay Digna eh. Baka siya pa mapangasawa mo, yari ka talaga. Dali-daling napatakbo si Michael sa puno kabanong at panayang katok doon. Kami naman ni Felmar ay natatawa na lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang makabalik na si Michael at muli naming pinag-usapan si Digna. Mag-aasawa na lang din ako ng mataba. Si Stella na. Maganda't mabait pa. Mabuti pa, si Stella masinop sa bahay yun. Napagpasyahan naming tatlo na sa may gilid kami ng palengke pumwesto. Mainam na nga lang at hinayaan lang kami ng mga nagtitinda roon. Mabait naman daw kami at nawawala ang antok nila kapag naroroon kami. Bagay na aming ipinagpapasalamat. Bandang 10:00 ng umaga sa isang gilid ng palengke ay pumwesto kami. May mahabang bangko na may sari-saring klase ng isda, bangus, galunggong, tilapia. May lumang radyo na umaalingaw-ngaw ng tunog ng balita mula sa radyo. Abala kami ni Felmar sa pag-aayos ng isda. Si Michael nakasandal sa likod ng bangko. Hindi pa ganun kaabala, pero may hawak ng isang maliit na galunggong na tila laruan. Ang masaklap pa kabanong ay kinakausap niya ito. Oh, galunggong. Pareho tayo ha. Ikaw, amoy dagat. Ako, amoy pawis. Pero mas gusto ko pa amoy pawis kaysa amoy Digna. Ang baho ng hininga nun eh. Parang bulok na ipon. Natawa ko kabanong kay Michael ngunit napapailing. Hindi ko alam kung ba't mas apektado pa siya sa ginagawa ni Digna kumpara kay Felmar na siyang tipo ni Digna. Uy Michael, tigilan mo na nga si Digna. Kawawa naman yung babae. Wala namang ginagawa sa'yo eh. Oo nga, baka makarma ka niyan pre. Ikaw pa ang magkagusto sa kanya. Ako? Makakagusto kay Digna? Aba, mas gugustuhin ko pang tumalon sa dagat na puno ng pating kaysa makatabi siya. Ang kapal ng makeup, parang clown. Tapos yung buhok, parang pinaghanguan ng pugad ng ibon eh. May kulay pa niyang mukhang libagin. Uy, Michael, grabe ka na talaga ha. Maling-mali yan ha. Narinig mo na ba yung kasabihan? Yung laging inaasar mo, yung pa yung makakataluyan mo? Narinig mo na ba yun? Nanlaki ang mga mata ni Michael na napatingin sa amin. Si Felmar naman ay tumawa na rin sabay tingin kay Michael. Aba, totoo yun. Baka isang araw, makita ka na lang namin nakasunod sa kanya. Bitbit yung bag niya habang namimili ng ulam. Biglang umayos ng upo si Michael kabanong. Seryosong muka at kunwari nanginginig pa. Kami naman ni Felmar ay natatawa na lang. Naku, wag naman sana Lord. Maawa ka. Hindi ako papayag. Kung kukunin ako ng mga anghel na kamatayan sige na. Pero wag lang talaga si Digna. Ang bigat dalhin Parang sako ng bigas na basa. Tawang-tawa ko kabanong. Basta kalokohan talaga ay numero 1 si Michael sa listahan. Pinaghahampas ko siya ng mahina sa balikat niya na ikinatawa na rin ni Felmar. Naku Michael, ang dami mo sinasabi. Baka mamaya, siya pa ang magpapalaya sa iyo sa pagiging binata mo. At pag nangyari yan, libre mo kaming dalawa ng isang buwang isda ha. Lahat ng klase ha. Nako, hindi mangyayari yan. Pero sige, kung mangyari man, mangangaroling ako sa harap ng bahay ninyo, nakasuot ng pangdigna. Sige ha, tatandaan namin yung tulig ha. Akala mo ha, saksi ang mga isda sa harapan mo ha. Kung di ba sila mabibili hanggang sa araw na sisikapi kong huwag itakda. Nagtawanan kami kabanong habang si Michael ay tawang-tawa na rin sa sinasabi niya. Natigilan kami nang magsimula na kami magtinda. 5:00 na kabanong nang matapos kami. Pauwi na kaming tatlo at masayang nagkukwentuhan. Napag-usapan pa namin si Mang Berto na isa sa mga nagtitinda sa palengke. Ay, siya nga pala. Anong nangyari kay Mang Berto kanina? Yumuko lang Mukhang di na nakaahon. Seryoso Michael,
Ang pula talaga ng mukha ni Mang Berto nang makita ng bumili sa kanya yung naglalaki ang uod sa isda niya. Siyempre, pinagpilitan pa kasing sariwa yung tinda niyang isda eh. May mga uod na. Kaya yun, sinabi ko sa kanya, Mang Berto, humihinga pa yata tong uod mo. Mas sariwa pa sa isda mo eh. Loko ka talaga. Pulang-pula tuloy yung matanda eh. Aba, lolokohin niyo yung mga mamimili niya. Paano kung magkasakit? Di siya pa yung mapapahamak, di ba? Grabe ka, Michael. Pero muntik na ako mapaupo sa tawa dun ha. Kaya pala mabilis na ubos yung tinda natin eh. Walang gustong bumili sa kanya. Kawawa naman siya, kaso dapat, di ba magtinda siya ng patas? Lahat naman tayo nagsisikap na mabuhay eh. Sa sobrang pandaraya niya, mapula pa yung mukha niya sa hasang na isda niya eh. Habang patuloy kami sa pagtatawanan, ay nakita kong papalapit sa amin si Aling Morsia. Nakasuot siya ng lumang damit at may bitbit na bayong. Ang mukha niya ay napakasama ng tingin, tila asar na asar sa ingay namin. Napatigil ako kakatawa kabanong at siniko si Michael na noon ay ang ingay ng bunganga kakatawa. Huy, dahan-dahan, ayan si Aling Morsia. May-ari ng lahat ng asim sa buong Pilipinas. Saad ko kay Michael at Felmar, ngunit ang lokong Michael Gabanong ay lumapad ng ngiti na akala mo ay may masamang binabalak. Ayos, test of courage to. Tingnan natin kung hindi pa rin sisimangot yan pag nginitian ko ng bonggang-bonga. Test of courage ka pa. Good luck na lang. Nalampasan na kami ni Aling Morsia Cabanong. Masama ang tingin nito sa aming tatlo na parabang may utang kami sa kanya na hindi nabayaran. Magandang hapon po, Aling Morsia. Ang ganda po ng panahon ngayon ah. Oo nga po, Aling Morsia. Sana po maayos ang araw ninyo. Natigilan kami kabanong nang biglang tumigil ang matanda. Nagiinit ang mukha niyang nakatingin sa amin dahil pulang-pula ito. Nagulat na lang kami kabanong nang bigla na lang siyang sumigaw ng walang dahilan. Anong maganda? Ang ingay niyo, parang mga baliw na nakawala. Wala na ba kayong ibang alam gawin kundi tumawa at mag-ingay? Matatanda na kayo, kumilos naman kayo ng tama. Pasensya na po, Aling Morsia. Napatawa lang po kami sa... Tumahimik ka! Ikaw ang pinakamaingay eh. Puro kakalokohan. At ikaw... Pagturo niya kay Felmar na kinagulat naman ng huli, napatingin pa sa amin si Felmar habang tinuturo rin niya ang kanyang sarili. Ako po? Kayong dalawa nitong mukhang paa ng sigbin. Sige, tumawa pa kayo. Tingnan ko lang kung hindi kayo mamatay sa kakatawa. Magsilayas kayo dyan. Nakahana kayo sa daan. Nagpatuloy si Aling Morsia sa paglalakad. Marahas ang bawat takbang at patuloy na bumubulong ng masasamang salita. Ako naman kabanong ay napapailing na lang habang pinagmamasdan siya papalayo. Kita mo na, binati na nga ng maayos, nagalit pa. Ano ba problema ng babaeng yan? Napakamot naman sa ulo niya si Michael Cabanong na parabang naubusan siya ng salita. Hindi nga tumalabang sinabi niyang test of courage daw niya. Grabe, sa lahat ng masungit, siya ang pinakamatindi. Para siyang hindi marunong umiti. O ngayon, tumalab ba yung ngiti mong bonggang-bongga? Nasabon ka pa? At nadamay pa nga ako eh. Hinatid na lang namin ng tingin ng papalayong si Aling Morsia. Napapailing pa ako nang maglakad kaming muli. Napatingin kami kay Felmar nang bigla na lamang siyang sumeryoso habang tumitingin sa paligid. Kaya nga may balita eh. Ha? Anong balita? Lumapit siya sa amin kabanong na parabang bumubulong na. Ako naman, napapatitig rin sa paligid kung saan napapatingin din siya na tila ba ayaw niyang may makarinig sa kanya. Sabi-sabi, aswang daw si Aling Morsia. Aswang? Sus, yan? Mukha lang siyang... Hindi. Narinig ko kina Aling Puring. Sabi nila, tuwing hating gabi, nag-iiba raw ang anyo niya. Kaya raw siya laging galit. Para raw hindi siya mapansin. Tsaka, napansin niyo ba?
Wala siyang anino pag tirik ang araw. Malala ka pa sa akin eh. Tingnan mo nga yan kung may anino ka. O di ba wala? Kasi ang araw nakasentro sa ulo mo. Di nga ako nagbibiro, tol. Sa sobrang seryoso ni Felmar Cabanong ay napahawak na ako sa leg ko at nagsimula na rin akong pamahayan ng takot. Hindi nga. Naku, kaya pala yung mga isda, bulok lang ang binibili niya. Di kaya inuulam niya yon? Teka muna. Pero hindi naman talaga yan totoo eh. Gawa-gawa lang yan. Tiningnan niya ang direksyon ni Aling Morsha Cabanong, sabay himas ng kanyang braso. Pero yung tingin niya kanina, nakakatakot eh. Kaya nga Michael, mag-ingat ka sa pagbibiro mo. Baka mamaya ikaw ang mapagdiskitahan pag dumilim. Ay nako, tayo na nga. Bilisan na natin. Baka mamaya balikan pa tayo nun. Nagmamadali kaming umalis sa kanto. Palihim na sumusulyap sa likod. Habang ang bawat ingay ay nagpapatalon sa aming mga puso. Habang ang araw Cabanong ay unti-unti nang lumulubog. Kinabukasan ay maaga kami ni Felmar. Nagkakape na kaming dalawa ngunit wala pa si Michael. Nagtataka naman kami ni Felmar dahil ito ang unang beses na tinanghali si Michael. Kadalasan kasi siya ang nauunang magising. Nakaupo kami sa mga upuang kahoy. May hawak na tasang yero ng mainit na kape. Sa isang lumang transistor radio, umaalingaw-ngaw ang tunog ng OPM mula sa 80s. Humigop ako ng kape habang dinadama ko ang musikang tamang-tama lang sa umaga na mapakinggan. Ang sarap ng kape ni Tia, Felmar. Tamang-tama sa lamig ng umaga. Oo, pero ang tahimik yata, Rodolfo. Parang may kulang eh. Napatingin ako sa orasang pambisig ko. Mag-aalas 7 na Cabanong wala pa rin si Michael. Aba, alas 7 na. Napakataas na ng araw, wala pa rin yung baliw na Michael na yun. Hindi pa nagpaparamdam. Baka puyat. Kakakwentuhan siguro nung kung sinong babae kagabi. Alam mo naman yun, minsan gumagala sa gabi. Di naman kaya tatambay riyan kay Ella sa tindahan? Tsak na nalit yun. Balikan mo yung sinabi ni Aling Morsha kahapon. Huwag daw kayong mag-ingay. Baka natakot yung sa asong na si Aling Morsha kaya hindi pa lumalabas ng bahay. Naku si Michael, hindi takot yun sa aswang. Takot yun sa bunganga ni Tia Rosa. Tama ka. Pero teka, naalala mo ba yung high school tayo? Nung pumunta tayo sa fiesta sa kabilang bayan at nagpustahan tayo kung sino ang mas maraming makakasayaw na dalaga? Napahawak naman sa baba niya si Felmar na tila ba may inaalala. Marami kasi kaming mga kalukuhan noon, Cabanong. Lalo na mahilig kami noon sa mga sayawan. Oo, naalala ko. At dahil lang sa pustahan, sumayaw ka pati ng lola ng may-ari ng bahay. Uy, hindi ko alam na lola na pala yun, no? Akala ko lang yun yung matrona na mayaman sa bayan. Pero ang dulas pa rin ng sayaw niya eh. Tapos si Michael, sumayaw siya sa gitna, nagsolo. Akala niya sikat siya eh. At ang mas nakakatawa, nasira na yung pantalon niya sa likod. Ang laki pa ng butas. Kaya pala panay ang talikod niya sa dingding eh. Ayaw humarap sa atin. Tapos pagdating sa bahay, sabi mo, "Uy, Michael, mas malamig pala ang hangin ngayon sa likod mo ah." Buti nga hindi sinama ng sikmura eh. Kabagin pa naman yun. Pero ang bilis talaga ng panahon no. Parang kahapon lang yung nangyari. Naglalaro pa tayo ng trumpot, nagtataguan sa sagingan. Ngayon, nagtitinda na tayo ng isda at pinag-uusapan ng mga utang. Ay nako, iba talaga ang pakiramdam pag nakakaedad na, Felnar no? Pero masaya pa rin, lalo na't may Michael tayong laging gumagawa ng kalokohan. Sana lang, hindi siya masyadong maging makulit ngayon dahil may edad na tayo eh. Paano siya magkakanobya puro kalokohan.
Hayaan mo na. Babawi yun. Baka, ha? Hindi ko natuloy ang sasabihin ko, Kabanong, nang biglang may marinig kami ng malakas na sigaw mula sa malayo. Boses ni Michael. Rodolfo! Pelman! Tulungan niyo ako! Nahuli ako ng nanay ni Digna! Nagkatinginan kami ni Felmar. Sabay ngiti ng may pagkagulat. Habang si Michael naman ay nagtatakang nakatingin sa amin. Ayan na, sabi ni wala pa man may istorya na kaagad. Tingnan mo nga oh. Sabi ko na hindi siya matatakot kay Aling Morsi. Pero sa nanay ni Digna, dun siya takot. Hingal na hingal naman si Michael na halos maririnig mo ang hangin galing sa dibdib niya dahil may tunog na itong kadabugan niya. Mukhang galing siya sa mabilis na takbo kaya ganun na lang ang hingal na nararamdaman niya. Oh, ano ba kasing ginawa mo? Bakit nahuli ka? Ito kasi si Digne. Nahuli ako ng nanay niya na nakatingin sa anak niyang mukhang pinagli sa dugong. Nagsasayaw kasi, tapos ako nakatingin sa kanya. Nakakangilo kasing tingnan Akala mo, uod sa guyabano Tapos, bigla ba naman sabihin ng nanay niya na kahit daw magubad ako sa harap ni Digne hindi raw ako papatulan? Manyakis daw ako. Nagalit nang sabihin kong sino naman ang magmamanyak sa anak niyang kakulay ng tubol. Ayun, nagalit. Hinabol ako. O tapos? Nahuli niya akong binangga ako si Digna. Kaya nagpagulong-gulong dun sa may pampang. Nagmukha tuloy siyang kalabaw na naglalalangoy sa putik. Ay naku, ikaw talaga. Ba't mo ba kasi pinatulan? Yari ka talaga. Kaya pala, wala ka pa pag-gising namin. Nag-early bird ka palang mang-away kay Digna. Nako, tara na nga, maglako na tayo. Napailing na lamang kami ni Felmar, Kabanong, at nagpasya na kaming umalis at balak naming maglako sa kabilang barangay. Linggo kasi noon, kaya tsak na marami ang bibili. Tanghali na, Kabanong, na makarating na kami sa kabilang barangay. Mainit ang sikat ng araw. Naglalakad kaming tatlo sa isang kalye ng barangay na yon. Bitbit namin ni Felmar ang malalaking banyera ng isda sa aming ulo. Habang si Michael naman ay may maliit na kariton na may mga isda at ginagamit niya ang boses niya sa pagsigaw ng mga paninda namin. Sariwang isda! Mga ating, bili na kayo! Galunggong, bangus, tilapia! Huling-huli ito sa karagatan ng Pacific Ocean kung saan ang lagusan papunta sa Atlantis. Pinaghirapan namin kunin ito sa Bermuda Triangle. Maibigay lang namin ang sariwang isda para sa inyo mga suki. Mabango pa to kay Digna. Mga suki, sariwang isda. Uy, Michael, tigilan mo na nga yan si Digna. Malalagot tayo sa tatay niyan pag narinig tayo dito Yaw mo na. Yan lang ang diskarte niya para may mamili. Mga kuya, mga ate, isda na pang sardinas, pang prito, pang sinigang. Ang sarap gawing paksiw. Papaksiw na siguradong maasim tulad ng mukha ni Aling Morsia. Ha! Bili na! Bilis! Bili na! Napapailing na lang kami, Kabanong, habang naglalako. Nakita ko ang isang magandang dalaga na nakatayo sa labas ng isang malaking bahay. Napakahinhin ng kilos. Nakangiti at nakasuot ng simpleng damit. Nakilala na noon na si Inday Hana. Uy, Michael, tingnan mo yun Kinalabit ko si Michael, Kabanong, na panayang sigaw ng isda na may kasamang panlalait kay Digna. Ang mokong di na talaga nadala sa kasalanan niya. Isda, bili na kayo! Sariwa, malaman, at ano ba yun? Tingnan mo nga muna yun Napatingin sina Michael at Felmar sa itinuro kong dalaga. Agad silang natahimik. Nakangiti naman ang dalaga na papalapit sa amin. Aba, sino yan? Diyos ko, parang news sa ganda. Ang hinhin, parang gusto ko na lang magbenta ng bulaklak. Natatawa ko sa mga nakatulala kong kasama. Basta babae talaga, naglalaway ang mga walang ya. Magandang tanghali po. Meron po ba kayong sariwang tulingan? Opo ma'am, meron po.
Napakasariwa po. Galing pa po yan sa karagatan kaninang madaling araw. Nagulat naman ako kay Michael Cabanong nang bigla na lang itong nag-ayos ng kanyang buhok. Habang si Felmar ay nakangiti pa rin nakatingin sa dalaga. Ate, kukuha ka po. Kahit anong isda, meron kami. Sige po, pili na. Salamat. Napakaganda ng boses mo. Namula naman ang pisngin ni Michael Cabanong na ikinailing ko naman. May pangiti-ngiti pa si Michael habang inaayos ang buhok niya. Ako po? Salamat ate. Ganyan po talaga pag malakas ang radyo antena. Ilan po yung kailangan nyo, Inday? Kukunin ko na po lahat. Lahat po ng isda nyo. Bibilin ko na po para sa feeding program po namin sa bayan. Kung okay lang po sa inyo. Nagkatinginan kami ni na Michael at Felmar. Gulat na gulat at tuwang-tuwa Cabanong. Naisip naming mapapaaga kami ng uwi. Lahat po? Sige po, walang problema. Sobrang bait naman po ninyo. Yes, salamat po Inday. Napakagaling po ninyo. Kaya pala ang ganda-ganda nyo. Sige po, Inday. Ang laki po ng tulong niyo sa amin. Nagbayad ng dalaga Cabanong. Nagpasalamat siya ng napakahinhin at umalis na ang bitbit ang isda. Ang iba namang isda ay kinuha ng kanyang mga tauhan. Kami naman ay halos lumundag sa tuwa. Sa uulitin Indayana, 2 kong banyera sa iyo na lang. Kinurot ko siya Cabanong dahilan para mapaaray siya sa sakit. Hinimas-himas pa niya ang kanyang tagiliran na pinaraanan ko ng kurot. Uy, sabi ko ni, baka mas mapunta ka pa kay Digna kaysa dyan eh. Grabe ka naman. Malay mo, di ba? Natatawa naman si Felmar Cabanong habang nag-aayos ng mga pera. Bilis, uwi na tayo. Balikan na lang natin siya bukas. Sige na Michael, buhati mo na tong kariton para tayong nanalo sa loto nito eh. Agad namang binitbit ni Michael ang kariton, ngunit bigla na lamang siyang sumigaw na ikinagulat namin ni Felmar. Rodolfo, Elmar, siya na yata yung babae ng buhay ko. Hindi na ako makakasar kay Digna kasi si Inday Hana, siya na ang aking dalagang bukid. Natawa na lang kami ni Felmar. Umuwi kami na walang laman ng banyera, ngunit punong-puno naman ng bulsa at puno ng pag-asa ang puso ni Michael. Sinabi na lang sa akin ni Felmar na hayaan na lamang si Michael dahil mukhang gaganaan na siyang magtinda bukas. Kinabukasan, habang nag-ayos kami ng mga ibebenta naming isda, ay dali-daling pumasok si Felmar sa bahay namin. Nagulat naman kami ni Michael dahil hingal na hingal pa siya. Nakahawak siya sa pinto habang tinatapik-tapik ang kanyang dibdib. Uy, tubig gusto mo? Baka kasing nakipagabulan ka sa tigbalang sa hingal mo eh. Nagpunta sa kusina si Michael at pinakuha ng tubig ang hingal na si Felmar. Ako naman, nangungunot ang noong nakatingin sa kanya. Inaya ko pa siyang umupo nang makabalik na si Michael at inabot sa kanya ang tubig. Salamat pre. Oh, ba't nga ba hingal na hingal ka? Sino bang humahabol sa'yo? Galing ako sa bayan pre at nabalitaan ko na malapit na ang pista sa Capiz. Namimista ka doon? May kakilala ka ba? Hindi. Maglalako tayo doon ng isda. Sabi ni Edong, malakas daw ang bentahan doon. Hinihingal ako. Hindi kaya may aswang doon? Buhay naman si Edong na nakabalik eh. Siyempre hindi tayo magpapagabi. Kahapon daw, naka 1,000 si Edong doon. Kinulang pa nga yung isda niya eh. Ha? 1,000? Sa panahon namin noon Cabanong, ang 1,000 ay napakalaking bagay na. Napakahirap kasi kitain ng ganung halaga, ngunit napakalaki na. Kaya naman nainganyo kaming tatlo na makipagsapalaran sa paglalako sa Capiz. Kahit pa nabantog ang lugar na yon, natahanan ng mga anak ng dilim. Nagbaan ba kayo ng bawang? Pagdala kayo ng makasiguro tayo ha. Samahan mo na lang kaya ng sibuyas. Baka mamaya mangingi ka sa akin ha, kapag inaabol ka ng mamaw. Tara na nga, umalis na tayo, kayo talaga oh. Dala ang aming kariton na naglalaman ng mga isda ay masaya kaming naglalakad.
Hindi naman kami nahirapan dahil halos magkatabi lang naman ang aming lugar sa Capiz. Noon kasi hindi naman uso ang pagsakay. Lakad lang talaga ang ginagawa ng mga tao kaya malakas ang mga katawan namin noon. Kahit matatanda ay malayo sa sakit. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin sa Aling Morsha. Malayo pa lang siya kabanong ay ang nakasimangutan niyang muka ang nakikita namin. Parang buhat-buhat ni Aling Morsha ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Wala kami nababalitaang may pamilya si Aling Morsha kabanong dahil palagi lang siyang mag-isa kapag nakikita namin. Diyos ko po, sa dinami-rami ng maaari natin makasalubong, yung pinagtakluban pa ng langit at lupa at impyerno ang nakasalubong natin. Uy, magtigil ka nga. Malakas pa naman ang pandinig niyan. Nang makalapit na si Aling Morsha ay diretso lang ang aming mga mata kabanong. Para kami mga robot na naglalakad dahil naninigas ang aming mga leeg. Napapansin naming masamang nakatitig si Aling Morsha. Halos magpantay na ang ilong at labi niya. Napahinto kami nang bigla na lamang magsalita ang masungit na matanda. Baka manigas ang leg ninyo. May problema ba kayo? Naku, wala po Aling Morsha. Para sabihin ko sa inyo, hindi ako natutuwa sa mga pagmumukha ninyo. Aling Morsha po, mawalang galang na ho sa inyo. Nanlaki ang mga mata namin nang biglang namewang si Michael sa harap ni Aling Morsha. Pinipigilan namin siya pero sinisiko niya kami at talagang desidido siyang harapin na matanda. Sandali nga ho. Bitiwan mo nga ako. Ako nang bahala rito. Ako sabihin ko lang si Aling mo. Ha? Natigilan pa siya kabanong ng pagharap niya ay ang halos hindi na maipintang mukha ni Aling Morsha ang bumungad sa kanya. Madilim ang aura nito na talagang nakakatakot tingnan. Napatras bahagya si Michael ngunit tinulak namin siya paharap kay Aling Morsha. Bakit? Ano bang sasabihin mo? Gusto ko lang sabihin po na sa halip na magsungit kayo, bumili na lang kayo ng isda po. Lumayas ka sa harapan ka! Ito na nga alis na kami. Uy, tara na nga. Dali-dali kaming umalis kabanong. Halos walang lingon kaming nagmamadali sa paglalakad. Nang makalayo na kami, ay napahinto kami bahagya at nilingon na matanda. Malayo na ito ngunit panay rin ang lingon nito sa amin. Napatingin kami sa ibang direksyon kabanong, habang si Michael ay kunwari nagpapagpag ng kanyang maong na short. Walang yaka talaga Michael. Mapapahamak tayo dahil sa kalukuhan mo eh. Gusto ko nang manawagan kanina sa lahat ng santo sa buong mundo eh. Ba't ba ganun kasungit si Aling Morsha? Dalaga pa siguro yan. Ligawan mo kaya Rodolfo, total, ikaw naman ang pinakagwapo sa ating tatlo eh. Bisit ka talaga. Ikaw na lang kaya, total ikaw nakaisip. Hindi na, mamamatay na lang akong walang asawa. Tara na nga. Nang marating namin ang lugar na aming sadya kabanong, ay halos malula kami sa dami ng tao. Napakaingay ng paligid at may iba-ibang paninda ang nakalatag sa gilid ng kalye. Nagkatinginan pa kami ni na Felmar at Michael. Saka naganap kami ng pwede naming pwestuhan. Felmar, tingnan mo ang daming tao. Siguro dito na natin naubusin ang mga isda. Sana nga Rodolfo, siguraduhin natin maubos ang paninda natin. Pero teka, tama ka, punong-puno ng tao. Fiesta nga. Malapis na nga yata, tol. Sigurado kung masarap magluto rito mga tao. Inihanda na ni Michael ang mga banyera. Maging ang panukat ay inihanda na rin niya. Kami naman ni Felmar ay tahimik lang na nakamasid sa paligid. Uy Michael, binabalaan kita ha. Huwag ka masyadong agresibo. Hinaan mo lang ang boses mo, baka masita tayo ng tanod dito. Oo nga Michael, kahit mahina lang basta kumita tayo ayos na. At iwas sa kalokohan ha. Magbenta ka na Michael, sige na. Tumingala si Michael, huminga ng malalim. Tiningnan ng isang grupo ng mga babae na abala sa pagtatahi ng kurtina sa labas ng bahay. Ang buong paligid ay may ingay ng trabaho at buhay. Maya-maya'y inilagay niya ang kamay sa bibig at sumigaw siya ng buong lakas at galing. Ang boses niya ay tumagos sa ingay ng baryo na maging kami ay nagulat. Isda! Galunggong! Galunggong kayo dyan!
Mura na, sariwa pa! Kahuhuli lang sa karagatan! Lapu-lapu, tuna, pangsinigang, pamprito, pangkilawin isda! Sa isang iglap kabanong ay tumahimik ang buong baryo. Ang ingay ng martilyo, ang boses ng mga nagkukwentuhan, ang pagtahol ng aso. Lahat tumigil. Ang lahat ng tao, bata man o matanda, lalaki man o babae, ay tumingin sa iisang direksyon. Sa direksyon naming tatlo. Ang mga mata nila ay nakatutok sa aming tatlo na naglalako ng isda sa gitna ng kanilang abalang baryo. "No, Michael, sabi ko huwag ka masyado maingay eh. Rodolfo, anong nangyari?" Napalunok ako kabanong. Dahilan na tila ba tumigil ang mundo ng mga taga-Kapis at lahat sila ay nakatingin sa amin. Kami naman ay halos hindi kumikilos na nakatingin sa kanila. Hindi ko alam, Felmar. Hindi sila kumikibo eh. Si Michael na nakasanayan na ang ingay kabanong ay hindi napansin ang biglang pagbabago ng paligid. Nakangiti pa rin siya at handang magbenta. At ang masama pa kabanong ay inulit pa niya ang pagsigaw. Halina kayo! Sariwang isda! Tuna! Lapu-lapu! Nakatitig pa rin ang lahat ng tao sa amin kabanong. Para bang nakakita ang mga ito ng mga estranghero mula sa ibang mundo. Ang katahimikan kabanong sa paligid ay nakabibingi na binabasag lang ng malakas na sigaw ni Michael. Nangibabaw ang katahimikan sa paligid kabanong. Lahat ng tao ay nakatitig sa aming tatlo. Ang titig nila ay matindi. Walang emosyon at bahagyang nakakakilabot. Nakaunat pa rin ang kamay ni Michael na sumisigaw ulit. Siniko ko na siya ng malakas. Hindi ko alam kung hirap bang makiramdam si Michael o manhid talaga. "Uy, Michael!" Napahinto siya kabanong at napakunot ang noo sa sakit. Tumingin siya sa akin na pinagdilatan ko naman ng mga mata. Aray! Ano ba, Rodolfo? Nagtitinda ako eh. Ha? Naputo lang sasabihin niya kabanong. Doon lang niya napansin ang katahimikan at ang maraming mga mata na nakatutok sa amin. Ang ingay ng baryo ay wala na. Ang dating masiglang paligid ay nagmistulang larawan na lang. Bakit tumahimik? Yan nga sinasabi ko sa iyo. Tingnan mo sila, Michael. Parang hindi sila naaliw sa isda mo. Parang gusto nila tayong kainin eh. Kabanong, ang tingin ng mga tao sa amin ay nanatiling seryoso. May isang matandang lalaki sa malayo na nagngingipin. Tila galit. Umalis na tayo, Michael. Walang magandang mangyayari dito. Baka napasok tayo sa teritoryo ng mga taga rito. Sabay-sabay silang tumigil eh. Hindi normal yan. Tama si Rodolfo. Umalis na tayo. Ibenta na lang natin to sa susunod na bayan. Bilis! Hinilan ni Felmar ang braso ni Michael kabanong. Ngunit nagpumiglas si Michael. Teka lang. Sandali lang. Ano ba kayo? Tiningnan ni Michael ang mga taong nakatitig. Sa halip na matakot, tila naganap siya ng dahilan para sa kakaibang sitwasyon. Siguro, Rodolfo, nanibago lang sila sa sigaw ko. Kasi, alam mo naman, mas malakas ako sumigaw kaysa sa ice cream vendor. Hindi kami tumawa sa biro niya sa pagkakataong yon kabanong. Hindi rin gumagalaw ang mga tao na sa hinuha ko ay hindi ito ang panahon para sa kalokohan. Michael, seryoso ko. Tingnan mo mga mukha nila oh. Nagkibit balikat lang si Michael kabanong na tila ba manhid sa maaaring panganib na magaganap. Ay nako, okay lang yan. Sige, titingnan natin kung mananatili silang tahimik. Kailangan natin kumita eh, mga tol. Ikaw na nga nagsabi, Felmar, na malakas ang kitaan dito. Kaya nga tayo naririto, di ba? At sabi mo, ligtas naman si Edong na nakabalik. Hindi nakaimik si Felmar kabanong. Siya naman talaga ang dahilan kung ba't kami napunta dito. Humarap ulit si Michael sa mga tao. Tila walang nakita o naramdamang kakaiba. Nagpakita siya ng pinakamalapad ng ngiti at muling sumigaw. Masigla pa rin ngunit mas mataas ang tono. Masuki! Isda! Isda po dyan! Ang sarap ng tuna! Pang sashimi!
Ano ba ang iniintay nyo? Bili na! Nakatayo lang kami ni Felmar sa likuran niya. Nanlalamig at handa ng tumakbo. Ang mga tao ay nanatiling nakatitig. Walang patid ang sigaw ni Michael Cabanong nang matigilan siya dahil sa pagtayo ng isang matanda at napahawak ng itak. Napatras kami bahagya at inayos sa mga isda. Hindi lang ko si Michael na noon ay tahimik na. Michael, tama na. Umalis na tayo bago pa tayo saktan ng mga ito. Bilisan mo, Michael. Buhati mo na to. Naganda na kami, Cabanong, at tanda na sana kaming umalis nang may tumawag sa likod namin na pamilyar sa amin ng boses. Rodolfo, Felmar, Michael! Napalingon kaming tatlo, Cabanong, nang makilala namin ng boses. Ang mga mukha namin na kaninang puno ng takot at tensyon ay biglang lumiwanag at napalitan ng tuwa. Inday, Hana? Agad naming ibinaba ang mga dala namin at nakangiti kaming humarap sa kanya. Ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Lumapit sa amin si Inday Hana, Cabanong. Nakasuot siya ng simpleng damit, nakangiti at may dalang basket na puno ng gulay. Dito ako nakatira. Umuwi muna ako dito sa amin. May bahay rin kasi kami dito eh. Ano nangyayari? Akala ko ba nagtitinda kayo ng isda? Bakit parang may multo kayo nakita? Inday, tumingin ka. Hindi sila nagsasalita oh. Nakatitig lang sila sa amin. Natatakot kami. Napatingin naman si Inday Hana sa paligid, Cabanong. Bagya pa siyang natawa nang mapatingin siyang muli sa amin. Ay, mga baliw. Huwag kayong matakot sa mga yan. Ganyan talaga mga tao rito. Pagkuway, hinarap ni Inday Hana ang lahat ng tao sa baryo. Ang tinig niya ay malumanay, ngunit may otoridad. Mga kababayan, kilala ko mga ito. Mga kaibigan ko sila mula sa kabilang baryo. Sila ang magdadala ng sariwang lapu-lapu at tuna sa atin. Sa kanila ko binili yung mga isdang dinala ko rito para sa feeding. Pagkatapos sabihin niyo ni Inday Hana, nagbago ang mga mukha ng mga tao. Ang titig na nakakakilabot ay biglang nawala at napalitan ito ng malawak at masisiglang ngiti. May mga nagtawanan pa at nagbulungan. Maya-maya pa'y may lumapit na isang matandang babae na sa wari ko'y mga nasa 50 pataas. Nakangiti siya kay Inday Hana at sinabi na kakilala pala daw kami ni Inday. Akala raw niya ay mga mangkukulam kami na galing sa kabilang baryo. Ang lakas daw kasi sumigaw ni Michael. Tumawa naman ang isang matandang lalaki, Cabanong, na sa hinuha ko'y nasa 85 na. Aniya, mainam na lang daw at dumating si Inday. Natahimik daw sila dahil sa ingay ni Michael na parang sirang plaka. Bahagyang natawa si Michael habang inaaplos ang kanyang dibdib. Akala ko, galit kayo sa amin eh. Hindi, Michael. Nagulat lang sila. Alam mo naman dito sa Capiz, mas sanay kami sa tahimik. Ngayon mga suki, bumili na kayo lapu-lapu, pang sinigang. Biglang nagbalik sa normal ang baryo. Naglabasan ng mga tao. Dala ang kanilang timba. Ang mga banyera namin na isda ay napalibutan ng mga mamimili. Nagmamadali na silang bumili at naging abala ulit ang lahat. Himala, isang Inday lang pala kailangan natin. Ay naku, salamat sa Diyos talaga at dumaan siya. O sige na Michael, magbenta ka na. Masiglang sumigaw ulit si Michael, Cabanong, ngunit hindi na kasing lakas ng kanina. Naging abala kami dahil sa dami ng mga bumibili. Halos hindi kami magkamayaw sa dami ng mga namimili. At hindi nga nagtagal ay naubos agad ang aming mga paninda. Nasa simpleng bahay na kami ni na Inday Hana. Mas simple ang bahay nila kumpara sa isang bahay nila sa aming baryo. Nakaupo kami sa loob ng bahay, sa mahabang mesa. Punong-puno ng lutuing kapis noon ang mesa. Inubarang manok, pansit molo at napakaraming kanin. Dahil tanghali na ay naparami ang kain naming tatlo. At talagang busog na busog kami. Si Michael naman halos hindi na makatayo sa kabusugan. Ay, Inday Hana, salamat talaga ah. Ang tagal na naming hindi nakakain ng ganito kasarap na lutuin eh. Wala na talagang tatalo sa luto ng mga taga-Capiz. Oo nga, Ana. Hindi pa kami nagtatanghalian ng ganito kasustansya mula nung naging abala kami sa pagtitinda.
At dahil na rin sa hirap ng buhay. Pwera kay Rodolfo ha, mayaman kasi yan eh. Salamat sa pilit. Napangiti naman si Inday Hana habang naglalagay ng inubaran sa plato ni Michael. Ang walang yaka Banong damang-dama niya ang ginagawa ni Inday. Huwag kayo mahiya, kanya kami rito. At saka, kayo pa ba? Mga kaibigan ko kayo. Kumain pa kayo Michael para lumaki pa ang boses mo. Kaya nga Inday napakasarap po. Pero pasensya na po talaga Baka nakakaabala na kami. Dapat po yata umalis na kami kaagad. Ay naku, wala yon. Sige lang, kumain lang kayo ng kumain. Matapos kumain ka, Banong, ay nagpahinga muna kami saglit. Kaunting kwentuhan at tawanan. Maya-maya'y nagpaalam na kami kay Inday Hana dahil baka gabi na kami sa daan. Kailangan na naming umalis, Inday Hana. Alam mo na, para makakarga ulit kami bukas ng mga isda. Salamat ulit sa tanghalian ha. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Di na ba kayo maghahapunan? Ay naku, Inday, huwag na. Sa susunod na lang kung may pagkakataon. O sige Inday, tuloy na kami ha. Aalis na sana kami Banong nang tawagin kaming muli ni Inday Hana. Halos sabay pa kaming tatlo na lingunin siya. Ano yun Inday? Oo nga pala, bukas na ang bisperas ng pista dito sa aming baryo. Sabi ko sa inyo, marami kaming handaan eh. Ganun ba? Oo, kaya gusto ko sanang imbitahan kayo. Kung makakabalik kayo dito bukas ng umaga, napakalaki ng kikitain nyo, sigurado ako. Talaga Inday? Baka maubos naman ang paninda namin dito. Aba oo, alam mo ba, nag-usap-usap na mga kapitbahay. Isda ang kulang sa handaan. Kailangan nila ng maraming lapu-lapu, Michael. At saka, gusto ko rin ipakilala sa iyo ang ama ko. Nagtinginan sina Michael at Felmar. May ngiti sa mga labi nila Banong. Samantalang ako ay tahimik lang na nakatingin sa kanilang dalawa. Ano sa tingin mo, Felmar? Hindi masama, di ba? Kung fiesta, sigurado, may benta talaga. Mukhang magandang oportunidad. At saka Inday, hindi kami makakatanggi sa imbitasyon mo. Yan. O sige na, bumalik na kayo bukas ng umaga ha. Pangako, hahanapan ko kayo ng magandang pwesto. Huwag niyo akong bibiguin ha. O sige na Inday, Hana. Hindi namin kayang tanggihan ang imbitasyon ng isang kaibigan eh. At saka, kakain ulit kami ng inubarang manok ha. Nagtawanan kami Banong. Ang pag-aalala kanina ay napalitan ng pananabik sa negosyo at sa fiesta. At sa iisiping malaki na naman ang aming kikitain. O sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi Makita-kita tayo ulit bukas. Nagpaalam kaming tatlo at naglakad pabalik sa aming baryo. Puno ng pag-asa ang aming mga muka habang naglalakad papalayo sa kapis. Ngunit Banong, habang pauwi kami, ay parang may nakasunod sa amin. Panay ang tawanan namin ngunit nakikiramdam kami. Inabutan kami ng takip silim sa daan at masaya kaming nag-uusap. Naglalakad kami sa isang malawak at liblib na probinsya na daan. Wala nang masyadong bahay at ang maliwanag na buwan lang ang nagbibigay liwanag. Punong-puno ng kwento kaming tatlo tungkol sa tagumpay namin sa pagbenta at kay Inday Hana. Hindi ko talaga inakala. Sa tagal nating nagtitinda, ngayon lang ako nakaranas na maubos lahat ng isda. Ay nako, salamat talaga kay Inday Hana. Magaling ang babaeng yun. Tsaka malaki rin ang benta natin bukas. At ang ganda niya. At mukhang may hindi makakatulog ngayong gabi na isang lalaki riyan. Napatawa naman kaming napatingin kay Michael Banong. Habang siya ay napangiti na abot hanggang batok niya. Tama kayo. Mukhang hindi nga ako makakatulog. At baka hindi na talaga ako makatulog. Habang nagkukwentuhan kami, biglang napansin ko ang isang bagay na parang lumilipad. Kinabahan ako Banong na naging dahilan para mapahinto ako at mapahinto din sila Felmar at Michael. Teka muna, nararamdaman ko may nakasunod sa atin eh. Sino? Wala naman Baka guni-guni mo lang yun. Hindi, matagal nang sumusunod sa atin yan. Parang naglalakad lang.
Biglang napatigil si Felmar at Michael sa pagtawa. Tiningnan nila ang dilim sa likuran. Walang ibang naglalakad maliban sa amin, ngunit may kakaibang pakiramdam. Bumigat ang hangin. Guni-guni mo lang siguro, Rodolfo. Masyado kang praning sa mga aswang eh. At tulad ng sinabi ni Michael Cabanong, ay biglang naputol ang pag-uusap namin nang marinig namin ang isang napakalinaw at nakakakilabot na tunog mula sa itaas. Isang malakas na tunog ng tik-tik. Malapit, malalim at napakatapang. Nagkatinginan kaming tatlo. Putlang-putla ang mga mukha namin. Kilalang kilala namin ang tunog na yun. Ang tunog ng tik-tik. Ang kakaiba at nambuhalang bersyon ng aswang na sumisipsip ng laman loob. Tik-tik! Malapit! Uminto ka, Rodolfo! O yun! At malapit lang! Mukhang kailangan na natin tumakbo! Baka hindi na tayo aabot sa bahay pag nalapa na tayo niyan. Halos wala na kaming maisip sa mga oras na yon, Kabanong. Sa sobrang takot, tumakbo kaming tatlo. Napansin namin habang tumatakbo kami, ay siya namang palakas ng palakas ang tunog ng tik-tik. Takbo! Nagmamadali kaming tumakbo, Kabanong. Bit-bit ang mga mahahalagang bagay. Magkasama kami ni Felmar na humila ng kariton. Napuno ng mga lalagyan ng isda namin. Ngunit sa bigat at hirap tumakbo ay iniwan namin ito. Si Michael, kahit napakadelikado na ng sitwasyon, ay bit-bit ang mga banyera ng isda na ayaw pa ring bitiwan. Mga banyera, ayaw kong iwan. Mahal to. Michael, bitiwan mo na yan! Mas mahalaga ang buhay natin! Pero ayaw pa rin bitiwan ni Michael ang mga banyera. Nagpatuloy kaming tumakbo sa dilim. Ang tunog ng tik-tik ay patuloy na gumagapang sa itaas. Palapit ng palapit. Mas matindi at mas mabilis na ang kanyang tunog na parabang mananakmal na. Naramdaman na namin ang presensya nito sa itaas ng mga puno. Indayana, salamat sa'yo. Pero sana hindi kami maging ng tik-tik bukas. Takbo! Gusto kong matawa, Kabanong, sa sinabi ni Michael. Ngunit mas pinili kong tumakbo na lang muna. Nasa ganun kaming tagpo, Kabanong, nang biglang huminto si Michael. Napahinto na rin kami at tinawag siya. Ay, teka, ba't ba ako natakbo? May sikreto riyan para lubayan tayo ng lintik na tik-tik na yan. Nakatingin na naman kami, Kabanong, at halos magyakapan na lang kami ni Felmar habang nakatingin kami kay Michael. Hoy! Tik-tik na babae ka! Manda ka sa akin! Sisilaman ko yan sa'yo! Itong bawang oh! Ipapakain ko talaga sa'yo to! O di naman kaya gagawin kitang asawa! Halika, mahal! Lumapit ka! Lapit ka kay Papa! Nagkatinginan kami ni Felmar, Kabanong, habang si Michael ay nakalabas ang dila habang nagiling-giling at kumakaldag. Narinig naman namin ang tik-tik na tumunog ng malakas at pagkatapos ay napakalapit na ng tunog niya at biglang nawala. Napatingin kami sa paligid ng bumugad sa amin ng nakakabinging katahimikan. Hoy! Nasaan ka na? Bumalik ka! Uy, Michael! Tara na! Binilikan namin ni Felmar ang kariton, Kabanong, at tinilad si Michael na walang patid ng sigaw sa tik-tik na bumalik. Kinabukasan ay maaga ulit kaming naghanda ng aming paninda. Muli kami maglalako sa kapis na parabang hindi kami nadala sa nangyari sa amin nung gabi. Sabi din kasi ni Michael na kung sa tik-tik lang kami matatakot ay walang mangyayari sa amin. Nagpaalam na kami sa nanay ni Felmar. Sa kanila kasi ako nakatira, Kabanong. Taga-syudad kasi ako at piniling manahan sa probinsya para naman maranasan ko ang buhay na hindi ko nararanasan. At ang masasabi ko, Kabanong, mahirap maging mahirap. Pero masaya kami sa simpleng buhay. Umalis na kami para maglakong muli sa kapis. Tuwang-tuwa kasi kami sa malaking benta namin kahapon. Yun din ang unang beses, Kabanong, na ganun kalaki ang kita namin. Habang naglalakad kami at masayang nagkukwentuhan, ay nakasalubong namin si Digna. Naka-miniskirt ito at naka-backless pa. Lutang na lutang ang mga malalaki niyang mga hita na halos may bilbil at lalo pa siyang umitim sa kulay ng damit niyang neon pink. Nako! Mabaging laman lupa!
Ang dena ng mga laman lupa, nakawala. Naku po, may mukhang libag na naglalakad. At talagang naka-neon pink pa yung asawa mo, Michael ah. Ha? May lubid ka? Magbibigti na lang ako sa puno ng malunggay. Nang makalapit na sa amin si Digna Kabanong ay masaya niya akong binati. Bilang paggalang ibinati ko na rin siya. Napangiwi pa ako bahagya nang kumindad siya at sinabing ako raw ang pinakagwapo sa aming tatlo. Ha? Ganun ba? Salamat ha. At nanlaki ang mga mata ko nang sabihin niyang mukhang bagay kami. Napatingin kami kay Michael nang tumawa ito ng malakas. Kumuha pa siya ng isdang hito at hinarap kay Digna. Mukhang ang taas naman ng pangarap mo. Medyo hawig mo to. Noon si Felmar ang tipo mo. Ngayon naman si Rodolfo. Siniko naman siya ni Felmar. Napatingin naman sa kanya si Digna at sinabing si Michael ay mukhang isdang hindi nadiligan. Natawa naman si Michael at sinabing kaysa naman tulad kay Digna na mukhang libagin. Sinabi naman ni Digna na kapag siya gumanda ay wag na wag siyang liligawan ni Michael saka umalis. Nako, ipapaputol ko na lang lahat ng daliri ko kung gaganda ka, Digna. Pag si Digna talaga gumanda, Michael, nako, putol lahat ng daliri mo. Sus, malabo pa sa hamog yun. Matao ang plaza ng barangay nang makarating kami sa Capiz Kabanong. Naghahanda ang lahat. May mga nakasabit na banderitas at naririnig ang malakas na tugtog ng sound system na nagpapatugtog ng OPM noong dekada 80. May mga nagluluto, nag-aayos ng entablado at nagbebenta ng iba't ibang kakanin. O ayan na, Capiz na, Michael. Ihanda mo na ang timbangan. Felmar, siguraduhin mong hindi natin ma-overprice ang bangus ha. Mukhang ang galing mong pumili ng pwesto ah. At sana malaki ang kikitain natin dito para masaya buhay. Eh di ba si Inday Hana naganap nitong pwesto? Ay, oo nga pala no. Sana lang walang kalaban at sana hindi tayo masyadong mainitan. Hula ko narito rin sila Edong eh. Kaya kanya-kanyang diskarte lang tayo. O sige tara na, bago pa dumami ang tao. Agad namang inayos naming tatlo ang aming mga banyera. Nang makapwesto na'y agad na sumigaw si Michael ngunit hindi na ganun kalakas tulad ng dati. Bili na ng mga suki. Tanggis lang ang kilo. Maganda na mga isda. Kasing ganda ng misis nyo. Hindi nagtagal Kabanong ay dumami na ang tao sa paligid namin para bumili ng isda. Marami-rami na rin ang bumibili. At naging abala kami ngunit walang mapagsidlan ng galak namin. Muli kaming natuwa Kabanong nang maaga pa lang ay naubos na ang mga paninda namin. Habang nag-aayos ng mga banyera ay nakita namin ang papalapit na si Inday Hana. Rodolfo, Michael, Felmar, kayo pala. Hindi ko kagad kayo nakilala ah. Naparap kaming tatlo sa nakangiting si Inday Hana. Agad namang inayos ng dalawa kong kasama ang kanilang mga sarili. Si Michael nagbaon pa pala ng pumada at dali-daling nilagyan ng buhok at ang kanyang kilay. Saka humarap kay Inday Hana na baon ang matamis ng ngiti. Inday Hana, salamat sa Diyos at nakita ka namin ulit. Napatikim naman si Michael habang nakangiting aso. Hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman nito. Mukhang malakas talaga ang tama niya kay Inday Hana. Nagkatinginan na lang kami ni Felmar na parang matatawa. Ang ganda mo pa rin, Hana. Kumusta ka, Inday? Mabuti naman. Kayo, napakalaking tulong niyo sa amin nung muling bagsak presyo ng isda. Kaya masaya mga kanayon ko eh. Sariwa pa raw mga isda ninyo. Kayo ang dapat namin pasalamatan, Inday. Kayo ang nagbigay sa amin ng tiyak na lugar sa tamang araw na ito. Kung hindi dahil sa inyo, sigurado akong sa dulo lang kami nakapwesto. Oo nga, ang ganda ng pwesto namin. Malapit sa bungad ng plaza. Maliit na bagay, Rodolfo. Pero alam kong malaking bagay ang kita niyo ngayon. Nakangiti si Inday habang kaming tatlo naman ay napapangiti na rin. Ngunit maya-maya biglang naging seryoso ang kanyang muka. Pero narito pala ako para ayain kayong mananghalian muna sa bahay. Nandito na rin lang kayo. At nasasabik na si Ama na makilala kayo. Naroroon din ang mga kapatid ko. Nagkatinginan kaming tatlo.
May bahagi sa puso ko, Kabanong, na parang may mangyayari sa amin na hindi ko maipaliwanag. Pero Inday, hindi ba nakakaya sa pamilya mo? Huwag kayong mag-alala. Mabait ang mga magulang ko at kapatid. Sige na, masama raw na tanggihan ang inaalok na grasya. Alam kong hinahanap na kayo ni Papa. Ano? Nakakaya naman kapag tumanggi tayo. Mukhang mabait naman ang ama ni Inday eh. Sige na, Rodolfo. Baka may natitira pang lechon dun. Tiningnan ko ang mga mata ni Inday Hana, Kabanong, na puno ng sinseridad. Napabuntong hininga ako sa kangumiti. Sige na nga, hindi namin kayang tanggihan ang imbitasyon ng isang ama. Salamat, Inday Hana. Walang anuman. Tara na. Sumunod kami ni na Michael at Felmar kay Inday Hana. Iniwan na lang muna namin ang aming mga kariton sa gitna ng Abalang Plaza. Sinabi kasi ni Inday na wala namang kukuha sa mga yon. Pagdating namin sa bahay nila Inday Hana, Kabanong, ay sumalubong sa amin ang kanyang mga nakangiting pamilya. Medyo nagulat pa kami sa paraan ng kanilang pagngiti sa amin, lalo na ang kanyang mga magulang. Agad naman kaming pinakilala ni Inday Hana sa kanyang pamilya. Rodolfo, Michael at Felmar. Siya ang aking ama na si Baste at ang aking ina na si Thelma. Sila naman ang aking mga kapatid. Ama, sila ho yung kaibigan ko na sinasabi ko sa inyo. Ay, ganun ba? Mga Ginoo, tuloy kayo. Sa aking mababang loob na tahanan. Magandang hapon po, Mang Baste. Salamat po sa imbitasyon. Rodolfo, tingnan mo yung mga ngiti nila oh. Oo nga, parang hindi natural. Ang ngiti ng pamilya ay malawak. Halos umabot sa tenga nila, Kabanong. Tila ba nanatili sa kanilang mukha ang mga ngiting yon ng matagal, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa amin. Papa, sila po yung mga mangingisda na nagbibenta ng pinakamasarap at sariwa na isda sa buong Capiz kahapon. At sa kanila rin ako nakabili ng isdang dinala ko rito ng mga sariwa. Alam ko. Sikat na sikat ang isda ninyo. Kami sa Capiz, hindi na kami bumibili ng isda sa iba. Simula nung matikman namin ang isda ninyo na dala ni Hana. Naku, salamat po, Mang Baste. Kayo ay mga bayani namin dito. Kaya dapat lang na makapagtanghalian kayo. Bayani? Mukha namang tinalo natin ng mga antingero sa bagay na yan. Uy, manahimik ka nga. Hinarap ni Mang Baste ang kanyang pamilya, ngunit ang tingin ng kanyang pamilya ay nakatuon sa amin. Dalma, aking asawa, ihain mo sa kanila ang pinakamasarap na pagkain ng mga taga-Capiz. Lahat ng pamilya ni Inday Hana ay sabay-sabay na tumango at ngumiti ng mas malawak. Nagdulot ito ng matinding pagkailang sa aming tatlo. Salamat po. Hindi ako komportable sa mga ngiti nila, Pelmar. Ano ba problema ng mga tao rito? Parang hindi sila kumukurap. Kalma ka lang, Michael ah. Baka sadyang masaya lang sila. Huwag na tayo magkasaya ng oras. Sige na mga kaibigan, sa pagkainan na. Naganda kami ng lapas batchoy at kinilaw para sa inyo. Iginiya kami ni Inday Hana patungo sa kusina, kung saan makikita ang isang napakalaking mesang puno ng pagkain. Nagkatinginan pa kami nila Felmar dahil nakakatakam na ang mga pagkain. Mga iha, sige na, maupo na kayo. Salamat po. Halos sabay kaming naupo nila Felmar at Michael, Kabanong. Nakangiti naman ang ina ni Inday Hana at sinabing huwag kaming mahihiya. Isipin raw namin na sa amin din ang bahay na yon. Napakasarap po ng kinilaw nyo, Mang Baste. Walang kupas. Huli ako nakatikim nito bata pa ako. Kayo naman, minsan lang kayo rito kaya kain lang kayo ng kain. Huwag kayong mahihiya dahil bukas pa naman ang mga bisita. Napatango naman si Mang Baste sa sinabi ni Inday Hana habang kami tahimik lang at nakikiramdam. Napatingin si Inday Hana sa kanyang ama at nagpalitan sila ng makahulugang ngiti. Iniisip namin ni Papa, bakit hindi mo na kayo manatili? Bigla naman kaming napatigil na tatlo sa pagkain, Kabanong, at gulat na napatingin kay Inday Hana na matamis na nakangiti sa amin.
Manatili? Oo, bisperas pa lang ngayon. Sa madaling araw ang pista. May parada kami rito. Gusto naming makita nyo kung paano magdiwang ang isang tunay na kabisnon. Parada sa madaling araw? Mukhang maganda po yun ah. Napakaganda po ng alok ninyo, Mang Basti. Talagang gusto po namin pero... Napatingin ako sa dalawa kong kasama at muling napatingin sa mag-anak na seryosong nakatingin sa amin. Ang weirdo nila, Kabanong. May bahagi ng pagkatao ko na nangingilabot sa kanilang reaksyon. Wala po kasi kaming damit na dali. Napamalit. At may trabaho pa kaming kailangan balikan bukas. Kaya plano namin bumalik na kinabukasan sa mismong araw ng pista para makapagbenta ulit ng isda. Kahit 1 o 2 araw lang, Rodolfo. Huwag niyo lang problemahin yung damit. Marami akong luma at bago pang damit na hindi ko na nagagamit. O di kaya hindi ko pa nasusuot. Magkasinlaki lang naman tayo ng katawan, Rodolfo. Maaari niyong hiramin ang kahit na anong gusto niyo. Nakatingin ang kaming tatlo, Kabanong, na parang humihingi kami ng saklolong sagot sa isa't isa. Lalo na kayo, Michael, Felbar. Sige na, dito na kayo magpalipas ng gabi. Bawal tumanggi kapag pista. Napaka mapagbigay niyo, Mang Basti, pero... Sige na po, Rodolfo. Huwag niyo na kaming pahindian. Ngayon lang kasi ako nakadala ng kaibigan dito sa amin. Puro lang kasi bisita ni Papa ang naririto eh. Tumingin ako kina Michael at Felmar. Pareho silang tango ng tango. Lalo na't interesado sila sa parada. Habang ako, Kabanong, kinain na ng kaba ang puso ko. Kung ganun po, hindi na kami tatanggi sa kabaitan nyo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Basti at Inday Hana. Ay, mabuti naman. O maganda na kayo para magdiwang. Habang nagpapatuloy sa pagkain ng lahat, may kakaiba akong pakiramdam na may mas malalim na dahilan sa pag-anyaya nila kaysa sa pagdiriwang lang ng pista. Kinapa ko ang bawang sa aking bulsa, Kabanong. Sana'y makakatulong ito. Kinagabihan, naging masaya ang aming pag-uusap. Habang panay ang kwento namin nila Inday Hana ay may namataan akong sa di kalayuan. Isang matanda na pamilyar sa akin ang mga titig. May tingin na animoy palaging may galit sa mundo. Walang iba kundi si Aling Morsha. Nakatayo ito sa madilim na bahagi na sa wari ko'y nakaitim siyang damit na may kaputsa. Napaitad pa ako nang bigla akong sikuhin ni Michael. Kanino pa raw nila ako kinakausap. Uy! Ano bang meron dyan sa dilim at titig na titig ka? Ha? Oh, wala. Baka namalikmata lang ako. Pagsisinungaling ko, Kabanong. Kilala ko kasi si Michael. Hindi ito mapakali. Baka mamaya pag sinabi ko magsisisigaw pa siya. Muli lang akong napatingin sa di kalayuan kung saan ko nakita ang bulto ngunit wala na ito. Nang mapalingin ako kay Felmar ay isang makahulugang tingin ang nakita ko sa kanya. Inday, totoo bang maraming aswang dito sa Capiz? Walang pakundangang tanong ni Michael kay Inday Hana na bahagyang ikinagulat ng dalaga. Agad ko namang binatukan si Michael at nanghingi ng pasensya kay Inday. Uy, bakit? Di ba totoo naman yun ang sabi-sabi? Pasensya ka na, Inday Hana. Wala lang talagang maisip to si Michael eh. Ayos lang, Rodolfo. Oo nga pala. Magpahinga na kayo. Bago pa tayong gigising bukas. Hinitid niya kami sa aming magiging silid, Kabanong, kung saan nakahanda na mga damit na aming susuotin. Nagpasalamat ako kay Hana at nagpaalam na siyang umalis. Pinakinggan ko muna sa may pinto ang kanyang yapak. Nang masigurong wala na, ay hinarap ko si Michael na hangang-hanga sa mga damit. Uy, ibaba mo yan. Hindi natin susuotin yan. Ha? Bakit naman? Mahina ba talaga, Michael, ang radar mo? Malakas ka sa kalukuhan pero mahina ka naman sa pagsagap ng panganib. Hindi ka ba nakakaramdam? Kanina nagtanong ka pa kay Indayana kung maraming aswang dito. Minsan kasi, Michael, bawasan mo rin yung kakulitan mo. May lugar para dyan, no? Sa tingin ba ninyong dalawa, ganun ako kamanid? Nakikita ko.
Sinadya ko yung tanong para makita ko ang reaksyon ni Inday. Nakakaramdam ako eh. Hindi ko lang pinapalata. Natahimik kami ni Felmar Cabanong. Naisip kong masyado kami naging mapanghusga sa kanya. Napabuntong hininga ako at humingi ng pasensya. Ganon din si Felmar. At mabait talaga siguro si Michael kasi muli siyang sumigla at sinabing hindi kami dapat nag-aaway. Eh anong gagawin natin? Magkunwari tayong tulog. Sige na, may gana kayo. Ang kwarto'y madilim at may kalakihan. Nakaiga at nagkukunwari na kaming tulog. Inilabag na namin ang mga damit ng maayos sa lamesa na nasa silid na yon. At nagkunwari na lang kaming na bukas na namin isusuot sakaling magtanong sila. Makakatabi kami sa isang banig na inilatag sa katre, ngunit masyadong aligaga si Michael. Hinaan niyong hininga niyo, mukhang tahimik na. Hindi ako makatulog eh. Kakaibang amoy sa kwartong ito. Shh! Hiya mo na. Hindi ka matutulog. Magkunwari ka lang na tulog. Ilang minuto rin kaming tahimik, Cabanong. Pareho kaming tatlo na nakikiramdam. Si Felmar ay nakatalokbong ng kumot, ako na nakadaba at si Michael na nakatagilid at nakatalikod sa amin. Mula sa labas ng kwarto, sa kabilang dingding, maririnig ng may hinang boses ng dalawang tao. Tila malapit lang sila. Sinasadya nilang bumulong, ngunit sapat na para marinig sa loob. Pa, sigurado ka bang magkakasya sila sa 3 araw? Kailangan na natin ng bago. Huwag ka mag-alala, anak. Sapat na ang kanilang laman para sa pista. At isa pa, nariyan pa naman yung laman ng isang tindero ng isda, hindi ba? Pero sinong uunahin natin? Nagkatinginan kami, Cabanong. Kahit madilim, alam namin na may takot sa aming mga mata. Nanlamig ang aming dugo at ang katanungan na tumatakbo sa isip ko ay sino ang isang tindero na nabiktima na nila. Anong laman? Tahimik. Ang mas matabil na dila ang unahin. Mas madaling makuha ang panlasa ng mga bisita. Isa pa, napakaingay ng taong yon. Maraming tanong. Ang boses ni Inday Hana ay nagbago na, Cabanong. Hindi na itong malumanay na boses kanina, kundi isang matapang, malalim at tila hindi taong tinig. Ang ibig mo sabihin, si Michael. Nang marinig ni Michael ang pangalan niya, ay kinilibutan siya, Cabanong. Maging kami kinilibutan din. Oo, siya ang unahin nating lutuin. Siya ang pinakabata at pinakamasarap. Kung ganon, simulan na natin ang paghahanda. Hindi na tayo makakapaghintay hanggang sa umaga. Napatingin ako kay Michael. Ang mukha niya, Cabanong, ay puno ng takot at pag-intindi sa sitwasyon. Samantalang si Felmar ay tila nahimatay sa kinahihigaan. Hindi makahinga. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay lumayo. Tila umalis na sila. Lulutuin? Ako? Ako ang lulutuin nila? Shh! Tumihimik kayo. Kailangan natin umalis dito ngayon. Hindi tayo manok, Michael. Si Inday Hana, siya. Huwag na nga muna nating isipin yan. Kailangan nating makatakas. Gumawa na tayo ng paraan bago pa sila makabalik at lutuin ka. Dahan-dahan at maingat kaming naglakad. Nagsimula kaming lumapit patungo sa bintana. Sinusubukang hindi magbigay ng anumang ingay. Ang mga pinagtagpi-tagpi namin mga kumot at damit na pinahiram ni Mang Baste ang ginawa naming tali para makababa. Halos walang ingay kung tinali ang kumot sa bintana at sinubukang hilahin para malaman ko kung matibay. Ikaw nang mauna, Felmar. Pagbaba mo, siguraduhin mong walang aswang, ha? Agad na bumaba si Felmar. Nang makababa na siya, ay sumenya siya na walang kahit na anong senyalis na may aswang. Sunod kong pinababa ang nangangatog na si Michael. Sinenyasan ko si Felmar na alalayan nito. Nang makababa na siya, ay sumunod na ako. Napatingin pa ako sa pinto ng pakiramdam ko ay may mga yapak na dumating. Dali-dali akong bumaba. Nang makababa ako ay agad kong sinenyasan ng dalawa na sa kabilang bahagi ng bahay dumaan. Doon tayo, dali! Sa likod! Kailangan nating abutin ang kalsada. Ang mga banyera natin, iiwan natin. Kalimutan mo na yung banyera, Michael.
Buhay natin ang nakataya. Habang nagpapatuloy kami sa pag-ikot-ikot sa gilid ng bahay, bigla kaming natigilan sa isang sulok. Natuklasan namin ang likuran ng bahay nila ay ang kanilang nagsisilbing dambuhan ng kusina. Sa gitna ng bakuran, makikitang tatlong naglalaki ang kawali na nakasalang sa apuyan. Ang mga kawaling ito ay halos kasing laki ng isang maliit na kotse. At may sapat na espasyo para lutuin ang isang buong kalabaw. Naglalagablab ang apoy sa ilalim ng mga kawali at umakyat ang makapal na singaw mula sa mainit na tubig. Diyos ko! Ilang kasambahay ni na Inday Hana, ang mga taong may matitigas ng ngiti kanina ay abalang-abala. Ang ilan ay masasayang nagdadagdag ng kahoy sa apoy, habang ang iba ay naghahanda ng mga pampalasa. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang nakita namin sa isang mahabang mesa sa tabi ng mga kawali. Doon may malaking hiwa ng karne na nakalatag. Inihahanda para ilagay sa kawali. Ang karne ay tila galing sa tao. May mga bahaging madaling kilalanin. Ano yan? Tingnan niyo yung forma ng binti, ng braso. Habang tinitingnan namin ang mga karne kabanong, napansin namin ang isang bahagi ng karne na tila may bakas ng pamilyar na damit. Tila hihimatayin naman si Felmar at pinigilan niya ang kanyang sariling sumigaw. Ang damit! Hindi ba yan ang damit ni... Biglang may kasambahay na lumapit sa mesa at binuhat ang isang bahagi ng karne. Sa bahaging yon, may nakita kaming pamilyar na bulto ng isang pamilyar na tao. Bigla akong napahawak sa lupa kabanong nang mapagsino ang taong yon. Si Endong. Si Endong. Kaya pala ilang araw na siyang hinahanap. Hindi na raw umuwi. Tunay nga mga aswang sila. Tara na, hindi na tayo magtatagal dito. Kung ano man ang ginagawa nila kay... Kung ano man ang ginawa nila kay Edong, yun din ang gagawin... Kung ano man ang ginawa nila kay Edong, yun din ang gagawin nila sa atin. Michael, Felmar, tumakbo na tayo! Ngayon na! Ngunit habang aalis na sana kami, isang aninong gumalaw sa likod ng mga kawali. Si Mang Baste, na ngayon ay may matalim na kuko at nanlilisik na mga mata. Nakangiti sa amin ng mas malapad pa kaysa kaninang umaga ng ngiti niya. Saan kayo pupunta mga ginoo? Hindi pa nagsisimula ang pista? Doon na kami nagsimulang sumigaw kabanong. Muntik pang mahiwalay si Michael sa amin sa pagtakbo. Mainam na lamang ay nahila ko siya. Doon na nagsimulang magambala ang iba pang mga aswang na nasa paligid. Takbo! Bilis! Walang lilingon! Napasigaw pa kami kabanong na may biglang tumalon na aswang sa harapan namin. Nakanganga ito nang biglang lagyan ni Michael ng dalawang bawang na dinikdik niya ang bibig ng aswang dahilan para magsisigaw ito. Yawa ka! Ginulat mo akong demonyo ka! Wisit ka! Magdusa ka sa bawang ngayon! Michael, tara na! Takbo! Huwag kayong lilingon! Aswang! Aswang! Doon tayo dumaan! Bilis! Nagsimula kaming tumakbo sa gilid ng bahay, ngunit hindi lang si Mang Baste ang nakita namin sa paligid. Maging sa dilim ng barangay ay nagsisimula ng magkalat ang mga anino. Ang ilang kasambahay na abala sa pagluluto kanina ay nagbago na rin ang anyo. Nag-iiba ang anyo. Humahaba ang mga kuko at kumikislap ang mga mata sa dilim. Tila buong barangay ang nagtatago ng sikreto. Hindi kayo makakalis! Kayong tatlong pinakamasarap na handa para sa pista! Habang tumatakas kami, ay hindi na mapigilan ni Michael ang pagsigaw. Tulong! May aswang! Kakatayin nila kami! Huy! Tumimik ka, Michael! Huwag kang sumigaw! Patuloy kami sa pagtakbo kabanong. Pagliko namin sa gilid ng bahay patungo sa harapang kalsada, bigla kaming napahinto dahil nakasalubong namin si Inday Hana. Hindi na siya ang Inday Hana na nakilala namin. Ang dating malambing at magandang babae ay nag-iba. Ang kanyang mga matay nanlilisik at nag-iiba ng kulay. Ang kanyang ngiti kabanong ay nakakatakot na. Halos umaabot sa gilid ng kanyang muka. Ang magandang ngiti na nakita namin kanina, ngayon ay puno na ng kasamaan at matatalim ng ngipin na naglalabasan. Ang kanyang tindig ay matapang at hindi na mahinhin.
May anyo na siyang parang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Saan kayo pupunta mga Ginoo? Hindi ba tapos ang ating pista? Na kayo mismo ang magiging handa. Lumayo ka sa amin, Inday! Hindi ikaw si Hana! Hindi ikaw yan! Ako pa rin si Hana na inyong inahangaan. Mabuting tao sa umaga, ngunit mabangis na halimaw sa gabi. Sa likuran ni Inday Hana, naglapitan na rin ang iba pang mga nagbabalat kayong aswang. Wala na kaming madaanan, Kabanong, ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Diyos ko, kailangan natin tumakas! Nagpalinga-linga ako, Kabanong, para humanap ng madaraanan. Nakita kong isang makitid na iskinita sa pagitan ng dalawang bahay. Bagyang madilim ngunit baka ito lang ang mas ligtas. Wala namang imposible. Hinila ko, Kabanong, si Felmar at Michael na tumakbo kami. Doon, dali! Sundan niyo ako! Tara! Bilis, Belmar! Tumakbo kaming tatlo patungo sa iskinita habang sinisikap na iwasan ng mga aswang na papalapit. Wala na kaming ibang iniisip, Kabanong, kundi ang makatakas sa tila panaginip na eksena. Kung panaginip lang talaga, Kabanong, sana'y magising na ako. Habang natakbo kami, ay naririnig ko ang tawa ni Inday Hana. Hindi kayo makakaalis. Mahanap ko rin kayo. Mga paborito kong putahe. Ang tawa ni Hana, Kabanong, ay matalim at nakakabingi. Sinasabayan pa ng mga hiyaw na mga aswang na humahabol sa amin. Nakapasok kami sa makitid na eskinita. Ngunit paglabas namin sa kabilang dulo, laking gulat namin na makasalubong namin ang isang matandang babae. Walang iba kundi si Aling Morsia. Nakasuot siya ng pangkaraniwang damit ngunit may hawak siyang maliit na rosaryo at isang patpat. Napahinto kami, Kabanong, at natakot na wala na kaming ibang madaraanan. Teka, si Aling Morsia. Aswang! Kakabin nila yan! Halos sabay kaming napalingon ni Felmar, Kabanong, nang dumapo sa pisngi niya ang isang malutong at malakas na sampal mula kay Aling Morsia. Naluluha namang nagulat si Michael habang sapu-sapu ang pisngi niya. Huwag kang sumigaw ng aswang, gago! Natigilan kaming tatlo, Kabanong. Si Aling Morsia ang matandang babae na matagal na naming pinaghihinala ang miyembro ng mga aswang dahil sa kakaibang ugali nito at sa mga kwento na rin tungkol sa kanya. Aling Morsia? Kayo? Takang tanong ni Felmar sa matanda, habang si Aling Morsia ay seryoso lang na nakatingin. Mga bugok, narinig ko kayo. Akala nyo, hindi ko alam ang mga pinaggagawa nyo sa likod ko. Ang tagal ko na kayong pinagmamasdan. Ikaw namang kutong lupa ka, kung makasigaw ka ng aswang mukha ka pa ngang aswang sa akin. Ha? Pinutol niya ang sasabihin ni Michael at tinuro ang aswang na paparating. Ayan na sila. Sa tingin nyo, kung isa akong aswang hahayaan ko kayong takasan yan. Baka ipalapa ko pa kayo. Lalo na tong pinakamaingay. Ano bang tinutungangan nyo dyan? Mga bugok, kilos na dito kayo sa likod ka. Nagulat na lang ang dalawa kong kasama nang hilahin ko sila. Nagtungo kami sa likod ni Aling Morsia. Habang siya'y tinataas ang kanyang hawak na patpat at nag-usal siya ng Latin na panalangin. Lumiwanag ang buong paligid, Kabanong, at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa patpat ni Aling Morsia. Naririnig pa namin ang pagsigaw ng mga aswang. Bilisan niya! Sundan niyo ang daan na yan! Diretso lang ha! Sa dulo may makikita kayong lumang kuba. Pumasok kayo! Huwag kayong iengot-engot! Dali-dali kaming tumakbo, Kabanong, at sinunod si Aling Morsia. Sinundan lang namin ang daan hanggang sa dulo at may nakita nga kaming isang kubo. Agad kaming pumasok at isinara ang pinto. Halos hinihingal pa kami, Kabanong, dahil sa haba na itinakbo namin. Halos hindi kami makahinga. Naupo kami sa isang sulok at nagulat na lang kami nang may magsalita na pamilyar sa amin. Biglang nagliwanag ang gasera at tumambad sa amin ang mukha ng pamilya ni Michael at Felmar. Nagyakap sila, Kabanong, at dahil malayo ang pamilya ko, ay niyakap na rin ako ni Tia Rosa at Tio Dado, ang mga magulang ni Felmar. Anila, dinala raw sila ni Aling Morsia dito para maprotektahan laban sa aswang na gustong tumugi sa amin. Ako'y isang manggagamot at isang antingera. Nagulat pa kami sa boses ni Aling Morsia, Kabanong. Napaisip pa kami na parang ang dali naman niyang makarating.
Kami nga ay halos mawala ng hininga kakatakbo. Tapos sa isang kisap matay, naririto na kagad siya. Kung ganun, Aling Morsia, tulungan niyo kami. Hindi kayo titigilan ng mga aswang na yon. Kaya dinala ko rito ang inyong pamilya. Kailangan nating mapatay ang pinakapinuno nila. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin na matinding plano para sa pagsugod. Bago matapos ang pista, ay kailangan na natin silang mapatay bago pa sila makapaghasik ng lagim sa buong baryo. Hindi lahat ng tao sa Kapis ay aswang. Ang mga yan ay dayo rin lang. Sa kubo'y nagplano kami kasama si Aling Morsia. Ang kubong ito ay tila nasa gitna ng masukal na kagubatan. Ngunit ito ay ligtas dahil may mga proteksyon na inihanda si Aling Morsia. May inilabas si Aling Morsia na kakaibang aklat at ilang pinatuyong halamang gamot. Naglagay siya ng kaunting pinatuyong dahon sa kandila at nag-usal siya ng panalangin. Tingnan nyo, hindi lang sila basta aswang. Isang malakas na aswang. Naghahanap sila ng mga taong ihahanda sa kanilang pista. Hindi kami papayag, Aling Morsia. Pero paano? Napakarami nila. Buong pamilya at barangay. Ang mga aswang sa barangay na ito ng Kapis ay hindi sila tulad ng ordinaryong halimaw. Hindi lang sila natatakot sa bawang o asin. Ito'y isang lipunan. At ang puso ng lipunan ito ay ang pinuno. Sino pong pinuno, Aling Morsia? Si Mang Baste? Mas mataas pa kay Mang Baste. Siya ang reyna ng lahat ng ito. At siya ang ugat ng kasamaan sa barangay na ito. Habang nagsasalita si Aling Morsia Kabanong, ay direkta siyang nakatingin sa akin na parabang ako ang pinuno. Muntik pa nga akong magduda sa sarili ko nang magsalita si Michael na ikinalaki ng mga mata ko. Sino po? Si Rodolfo? Natigilan si Michael Kabanong nang titigan siya ni Aling Morsia. Kung hindi ka ba naman, paano siya magkakasama kayo? At reyna ba siya? Bakit naman kasi nakatingin kayo sa kanya? Kaya akala ko siya. Magtigil ka na nga muna. Si Inday Hana, siya ang aswang na pinakaulo ng lahat. Nagulat kaming tatlo, Kabanong. Hindi namin lubos sa kalain na si Hana ang pinakamataas sa lahat ng aswang. Pero paano siya matatalo? Inilabas ni Aling Morsia ang anting-anting sa kanyang liig. Isang maliit na balat na may laman ng langis. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa kanilang mga hininga. Kung walang hininga, wala silang lakas para mag-anyong tao at mang-akit. Kailangan nating tamaan ang pinakapuso ng kanilang panlilinlang. Ang plano natin ay ito. Napatingin pa siya sa amin, Kabanong, habang kami ay matamang naghihintay sa kanyang sasabihin. Si Inday Hana, ang reyna, siya ang sentro ng pagdiriwang at ng kasamaan. Siya ang ating pakay, ang ating target. Ang punteriya natin, hindi ang puso o ulo. Kailangan nating tamaan ng kanang dibdib, kung saan naroon ang kanilang anting-anting na nagtatago ng kanilang tunay na anyo at nagpapalakas ng kanilang tinig. Naglabas ng mga armas si Aling Morsia Kabanong at talaga namang humanga kami ng husto. Napakarami kasi niyang sandata na hindi ko alam paano gamitin. Ano ba ang alam naming mga naglalako lang ng isda sa ganitong bagay? Rodolfo, gamitin mo ang aking banal na patpat. Inabot niya sa akin ang kanyang patpat, Kabanong. Hinagod ko pa ito ng tingin dahil wala akong ideya paano ito gamitin. Ito'y pinahira ng langis ng santel mo. Hindi ito pumapatay, pero nagpapahina ng kanilang enerhiya at nag-iiwan ng marka. At ikaw naman, Felmar, gagamitin mo ang mga bala ng bawang at aserong pinalaspas. Layunin mo ang mga tagasunod upang abalahin sila. Napatingin si Aling Morsia sa sabik na si Michael. Napapangisi pa ito habang nakasimangot naman na matanda. Ikaw naman, gamitin mo ang pampalakas loob. Pagturo ni Aling Morsia sa kandila na sinundan naman naming tatlo ng tingin. Mananatili ka rito at magdarasal. Kailangan mo ng lakas. At isa ka ring pain. Ano? Pain? Ang pinuno ay ikaw ang unang pinag-iinteresan. Tsak na ikaw ang hahanapin nila. Kukuha ka ng atensyon nila at dadalhin mo sila sa plaza. Bakit to sa plaza? Dahil nandun ang sentro ng kanilang ritual. Doon natin sila sasalakayin. Ngayon, Rodolfo, kailangan mong kunin ang pana at palaso mula sa ilalim ng altar ng simbahan.
sa lumang simbahan na hindi kayang pasukin ng mga aswang. Ang pamilya ninyo ay ililipat ko roon para mas ligtas. Ang pan at palaso ay pinagpala at makakatulong para tamaan ng reyna. Sige po, gagawin namin Aling Morsha. Wala ng oras. Naghihintay na sila sa inyo. Ihanda na ninyo ang inyong loob. Tumingin si Aling Morsha sa labas, kung saan maririnig ang mahihinang dagundong at kakaibang iyak ng mga aswang na naghahanap. Maaga pa, ngunit kailangan na nating magmadali. Dadaling ko na ang pamilya nyo sa silong ng simbahan. Ako mag-aatid sa kanila. Hindi kayang pasukin nyo ng mga aswang habang may proteksyon ng simbahan. Salamat po, Aling Morsha. Walang anuman. Ngayon, ayusin na natin ang plano. Habang wala si Michael ay kailangan niyong maghanda. Ang hudyat ni Michael kapag matagumpay niyang madala sa gitna ng plaza mga aswang ay ang kanyang pagsigaw. Naunawa namin, Aling Morsha. Unahin niyong kunin ng sandata. Alam mo na kung saan makikita, Rodolfo. Umalis na kami, Kabanong, habang si Aling Morsha ay sa ibang direksyon dumaan kasama ang pamilya nila Michael. Pinalakas pa namin ang loob ni Michael bago umalis at tinalunto na namin ni Felmar ang daan patungo sa simbahan. Pumasok kami ng palihim sa loob ng simbahan nang makarating na kami. Madilim sa loob, tanging mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Ang altar, doon natin makikita ang pan at palaso. Mag-ingat tayo, baka may aswang sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa likod ng lumang altar. Doon, may nakita akong lumang kahon na pinahiran ng langis. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ng isang antik na pana at 3 matatalim na palaso na may ukit at tila pinahiran ng langis. Hinawakan ko ang pana, Kabanong, at tila may kakaiba kong naramdaman na malakas na enerhiya. Ito na yung sandata. Kaya natin to, Rodolfo, para sa bayan. Sige, tara na. Maganda na tayo at ang reyna, kailangan natin siyang mapatay. Nagkukubli kami ni Felmar, Kabanong, sa isang madilim na sulok, malapit sa gilid ng plaza. Kasama si Aling Morsha. Maririnig ang sigaw ng mga aswang na palapit na. Senyales na malapit nang lumabas si Michael mula sa gubat. Ayon kasi kay Aling Morsha, hindi na masyadong ligtas ang pamilya nila Michael sa kubo dahil kaunting mahika na lang ang natitira sa kubo niya sapagkat dinala niya dito sa simbahan para sa mga taong hindi aswang. Malayo na kasi ang kubo niya para takbuhin pa ng magiging biktima nila Mang Basti. Ang tagal naman ni Michael, sana ayos lang siya. Aling Morsha, may isang bagay na hindi ko maintindihan eh. Si Inday Hana, napakabait niya noon. Papanong siya ang reyna? Oo nga, Aling Morsha. Ang ama niya si Mang Basti. Tila mas mukhang hari, pero bakit siya ang reyna? Sapagkat hindi laging ang pinuno ng isang angkan ng pinakamakapangyarihan. Ang mga aswang sa kapis, sila ay pinamumunuan ng dugo at ng pinakamalakas na manlilinlang. Si Basti, siya ay isang tagagabay lamang sa reyna at ang tagagawa ng anting-anting. Ngunit si Inday Hana, siya ang may taglay ng pinakamalakas na boses at pinakamatinding karisma. Nagkatinginan kami ni Felmar, Kabanong. Naisip ko kaya pala magaling si Inday Hana na magkubli dahil siya ang natatangi sa lahat ng aswang sa kanilang angkan. Ang mga aswang ay nabubuhay sa panlilinlang. Ginagamit ni Hana ang ganda niya para mag-imbita, magpababa ng loob at mangakit ng biktima. Ang tunay niyang kapangyarihan ay nasa kanyang pagpapanggap. Siya ang pinakamahusay na tagapagtago ng kanilang lihim. Siya ang dahilan kung bakit matagal na silang hindi natutuklasan sa pista. Kaya pala, nang narinig namin ang boses niya biglang nag-iba. Naging boses ng halimaw. Tama, ang malambing na boses niya ay isa lamang maskara. Napatingin ako, Kabanong, sa seryosong mukha ni Aling Morsha. At kayo naman, Aling Morsha, noon pinaghihinalaan namin kayong kasama nila. Kayo ang pinakamasungit at pinakakakaiba sa aming paningin. Nagulat kami, Kabanong, nang tumawa si Aling Morsha. Ito ang unang pagkakataong nakita namin siyang tumawa. Tawang bahagya ngunit wala ng galit. Kailangan kong maging masungit. Paano ko makakapagtago sa mga aswang kung ako mapagbigay at laging nakangiti? Lumapit siya sa amin, Kabanong. Nakangiti maging ang kanyang mga mata.
Ang hatid ng kanyang ngiti ay hindi na nagdudulot ng takot sa aming kaibuturan, kundi kabanatagan na sa aming kalooban. Kung isa ako sa kanila, papayagan ko ba kayong magbenta ng isda sa kapis at pauwiin? Hindi, kundi kasali na kayo sa niluluto katulad ni Edong. Naging masungit ako upang hindi nila ako paghinalaan na isa akong antingera na tumutulong sa mga taong gustong tumakas. Ipinakita niya sa amin ang rosaryo at ang kanyang patpat na ngayon ay ibinalik ko na sa kanya. Ito ang mga sandata ko sa mga mapagpanggap. Nasa ganun kaming seryosong usapan, Kabanong, nang biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Sigaw yun ni Michael. Dito! Nandito ako mga aswang! Handa na akong maging patsoy! Napapiling na lang kami sa sigaw ni Michael, Kabanong, kahit mapanganib na'y nakuha pang magbiro. At mas natawa kaming bahagya nang marinig ang sinabi ni Aling Morsha. Tingnan mo tong baliw na ito. Kung ako ang aswang, ano naman ang kakainin ko riyan? Halos puro buto na't mukhang hindi pa naliligo. Ayan na, nagtagumpay na si Michael sa pagpapain. Munta na tayo. Napatingin ako kay Aling Morsha, Kabanong, nang tawagin niya ako at nagbigay pa siya ng mga mahalagang bilin. Tandaan mo, Rodolfo, kanang dibdib. Isang tama lang at mabibigo ang kanilang pista. Ang plaza ay madilim at eerie, Kabanong. Tanging ang mga apuyan at kakaibang dekorasyon para sa pista ang nagbibigay ilaw. Sa entablado, nakatayo si Indayhana sa kanyang anyong reyna ng aswang. Masyadong maganda, ngunit may nakakatakot na presensya. Kasama niya si Mambaste at ang ilang pang matataas na aswang. Sa isang sulok, nakakubli kami nila Felmar at Aling Morsha habang naganda sa paglapit ni Michael, kasama ang mga aswang. Tulong! Inahabol nila ako! Lumabas na si Michael mula sa dilim. Kumaripas ng takbo patungo sa gitna ng plaza. Sa likod niya, mga 10 aswang ang humahabol na may matatalim ng ngipin at mahahabang kuko. Ayun na si Michael, Felmar. Handa na ba sandata mo? Oo, handa na, Rodolfo. Habang tumatakbo si Michael, ang isa sa mga aswang na humahabol ay tumalon. Direkta itong patungo sa likod ni Michael. Handa ng sakmalin. Yay! Bago pa man dumapo ang aswang kay Michael, Kabanong, isang hampas ng latigo ang pumunit sa hangin. Si Aling Morsha na gumamit ng isang anting-anting na latigo. Lumabas sa pinagtataguan at hinampas ang aswang. Wag na wag niyong didiskarte ng alaga ka! Ang aswang ay sumigaw ng malakas, Kabanong, dahil sa sobrang sakit at bumagsak sa lupa. Nakabaluktot ito at nababalot ang usok ang kanyang katawan. Felmar, ngayon na! Sige, tara na! Tumunong kami ni Felmar palabas ng aming pinagtataguan. Dala namin ang lakas ng loob at tapang na di namin alam kung saan namin nahugot. Indayhana! Tapos na ang laro mo! Lumingon si Indayhana sa amin, Kabanong. Ang kanyang nakakasilaw ng ngiti ay mas lumapad pa at mas nakakatakot. Mga duwag! Nagdala pa kayo ng matanda! Tapusin na ninyo sila! Sumugod ang mga natitirang aswang, kasama si Mambaste, patungo sa amin ni Felmar. Felmar, abalain mo ang mga tagasunod! Ako na kay Hana! Naglabas sa mga bala si Felmar at pinatamaan ng bawang at aserong bato ang mga papalapit na aswang. Habang abala mga ito, tumakbo ko patungo sa entablado. Hawak ang pana at palaso. Naging magulo ang plaza nung gabing yon, Kabanong. Ang hampas ng latigo ni Aling Morsha ay umaalingaw-ngaw habang sinasabat niya ang mga aswang. Si Felmar ay abala sa pagpapana ng sumpak. Tinitiyak na walang aswang na makakalapit kay Aling Morsha. Si Michael ay nakakubli ngunit sumisigaw ng mga dasal at awit pambasag loob para sa mga kalaban. Si Mambaste sa anyong halimaw ay sumasabat sa latigo ni Aling Morsha. Nagpapalabas ng usok sa tuwing sila ay natatamaan. Wala kang karapatang makialam, Morsha! Handa namin sila! Hindi ko hayaang maging ulam ang mga inosente! Ako naman, Kabanong, ay tumalon sa entablado at matapang na hinarap si Indayhana na ngayon ay mas lalong nag-iiba ang anyo. Tinuto ko sa kanya ang hawak kong pana. Tapusin na natin to, Hana!
Rodolfo, akala mo ba ang isang mangingisda ay kaya akong talunin? Ako ang reyna. Walang makakatalo sa ganda at kapangyarihan ko. Tumalon si Inday Hana patungo sa akin, Kabanong. Nagkaroon ng mabilis na paghaharap ang aming mga katawan. Napilitan akong umatras. Hinaharangan ko ang atake ng reyna gamit ang pana na dala ko. Halos magpang-abot kami, Kabanong. Malakas si Inday. Isang sapak niya lang sa akin, Kabanong, ay halos umikot ang ulo ko. Sinipa niya ako at tumilapon ako sa kabilang bahagi ng entablado na naging dahilan ng pag-uga nito. Rodolfo, napakatigas mo talaga. Hindi mo ba naintindihan? Ang kapangyarihan ay nasa kadiliman. Kaya sumuko ka na. Aminado ko malakas ka, Hana. Ngunit walang kapangyarihang mas higit pa sa pananampalataya. Inday, Hana, magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mo. Ang dugo ng mga inosente, sisingilin namin. Sapagkat ako ang reyna, Rodolfo, ang kadiliman, ang buwan ay siyang aking kalakasan at walang anumang pananampalataya ang kayang tumalo sa akin. Mabilis na umatake si Inday Hana, Kabanong. Nag-transform ang kanyang mga kamay at naging mahaba at matalim na kuko. Sa ngalan ng Diyos! Ipinatong ko ang pana sa aking dibdib. Nang dumapong kuko ni Inday Hana, nag-iwan ito ng mahina at kumukulong usok sa kanyang balat. Ngunit hindi siya nasugatan. Napangiwi siya at sumigaw ng malakas. Wala kang buwang sa mundo ko! Tandaan mo, Inday Hana, ang tunay na reyna ng lahat ay ang Birheng Maria. Lumingon si Inday Hana sa imahe ng Birhen sa labas ng simbahan. Sumigaw siya, Kabanong, at naglabas sa mga tunog na parang tunog ng ahas. Samantala, sa panig ni Felmar, laban sa mga alagad ay matindi rin ang kanyang pakikibaka. Nang babalibag si Felmar ng kanyang sumpak sa dalawang alagad, tumilansik ang mga aswang, ngunit parang walang naramdaman ang mga ito. Sumigaw ang aswang na ang langis na gamit ni Felmar ay hindi uubra sa kanila. Ang kanilang balat daw ay gawa sa putik ng libingan. Iwinasiwas ng isang alagad ang matatalim na kuko at tinamaan ang braso ni Felmar. Hindi ako susuko. Kailangan kong protektahan si Michael. Para kay Michael at sa aming pamilya at sa lahat ng inosente na pinatay ninyo. Binitiwan niya ang sumpak. Mabilis siyang bumunot ng isang panga ng baboy na bigay rin ni Aling Morsha mula sa kanyang bulsa. Ibinabad ito sa tinuno na pilak at nilagyan ng langis ng ahas at may dasal ng sinaunang Latin at itinarak ito sa dibdib ng alagad ni Inday Hana. Sumigaw ang alagad ng napakalakas at halos lumuwa ang mga mata nito. Nanginig siya at naging abo. Isa pa! Sa kabilang banda, naglalaban din si Aling Morsha at si Mambaste. Morsha, sa tingin mo ba'y kaya mo bang lumaban? Baka naman atakihin ka ng rayuma mo't manakit ang tuhod mo. Ang nararapat na gawin mo'y magpahinga ka na habang buhay. Bastardo! Ang anting-anting may gawa lang ng dumi ng tao. Samantalang ang rosaryo ko'y may basbas ng pari at ng kalikasan. Nagalit si Mang Baste, Kabanong. Lumaki at lumabas sa mga ugat sa mukha niya at naghagis ng mga itim na alikabok na nanggagaling sa kanyang itim na agimat. Morsha, sa edad mong yan, hindi ka pa rin nagsasawa sa pakikialam. Mamamatay kang mag-isa. Bumuga siya ng maitim na usok. Tumakas si Aling Morsha ngunit nahuli ng usok ang kanyang likod. Matanda ka na kasi, hindi mo na ako kaya, Morsha. Pumupas na ang galing mong naiwan na sa lumang panahon. Ganun ba? Ito na lang ang subukan mong demonyo ka! Mabilis na nakabawi si Aling Morsha. Binuksan niya ang maliit na bote at itinapon ang laman nitong holy water sa mukha ni Mambaste na nagdulot ng hapdi sa aswang at sumigaw ng malakas. Tubig! Ang tubig! Kumulo ang mukha ni Mambaste, Kabanong. Nag-iwan ng mga paltos. Nagpasuray-suray siya habang sumisigaw at nakatakip ang kamay sa mukha. Napatayo si Aling Morsha at masamang tiningnan si Mambaste. Sinong matanda? Ngayon, ikaw na walang kwentang nilalang sa impyerno ka na! At walang habas niyang pinaikutan ng kanyang latigo ang katawan ni Mambaste at hinila.
Nag-iwan pa ng marka at guhit sa katawan nito ang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Napasigaw si Mang Bastet ng uusok. Nanlaki ang mga mata ni Inday Hana nang makita ang kanyang ama. Habang ang pamilya niya'y nagbabadya ng sumugod kay Aling Morsya, mainam na lang at agad na naagapan ni Felmar. Si Michael naman ay lumabas sa kanyang lungga at nakipaglaban na rin habang nananalangin. Ama! Ama! Magbabayad kayong lahat! Susugod na sana siya nang bigla ko siyang harangan at itinutok ang pana sa kanya. Napatras si Inday Hana sa kapangyarihan ng pana na noon ko lang din napansin na may krus na nakaukit. Ngunit mabilis siyang nagpalit anyo. Lumabas ang pakpak ng paniki at naging binti ng aso ang kanyang mga paa. Ang gayna ng aswang ay lumipad na ngayon sa paligid ko. Wala kang laban sa akin, Rodolfo! Ako ang gabi! Ako ang gutom! Hindi kita hayaang manalo. Pagbabayaran niyo ng inyong dugot laman ang ginawa niyo sa aking ama. Ngayong gabi, tatapusin ko ang buhay ninyo. Para sa bayan, para sa Diyos, hindi kami susuko. Sumamatay ka! Nang sa ganon, makita na kayo ng Diyos mo! Magbabayad ka! Dumagundong sa buong baryo ang sigaw ni Hana. Lumakas ang hangin na sinabayan pa ng matinding kulog at kidlat. Kabanong, ang lakas ni Inday Hana ay hindi pangkaraniwan. Sa bawat sigaw niya ay nararamdaman ko ang panlalamig at panghihina. Kailangan ko maniwala. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Sinubukan ko na panain ang reyna, ngunit mabilis itong umiwas. Hindi ko siya natamaan. Lumipad siya pababa na kasing bilis ng kidlat at walang habas niya akong sinipa. Tumilapon ako kabanong at nakaramdam na matinding panghihilo. Humakbang si Inday Hana patalikod, sumanda sa isang haligi ng entablado at pumiti ng mapang-uyam. Yan na ba ang kaya mo? Masyado ka mahina. Siguro ibabalikan na lang kita. Uunahin ko lang ang mga kasama mo, lalo na matandang nanakit sa ama ko. Naglakad siya patungo kina Aling Morsya kabanong na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang ina't mga kapatid. Pinilit kong makatayo ngunit masakit ang aking katawan sa pagkakapalo sa malaking haligi ng entablado. Bastardo! Morsya! Pinatay mo ang aking mga alagad at ang aking ama! Magbabayad ka! Mabilis siyang tumakbo kabanong patungo kina Aling Morsya, Felmar at Michael, habang ako'y pinipilit ang sarili na makatayo. Santa Maria! Ora pro nobis! Michael! Dito! Pagilan ni Felmar kay Michael ay nagtago sa likod ni Aling Morsya. Bago pa man makalapit si Inday Hana kina Aling Morsya, ay inilabas ko ang isang tanso na ibinigay na rin sa akin ni Aling Morsya. Isang anting-anting na may nakaukit na mukha ni Santo Niño. Ibinato ko ito ng napakalakas patungo kay Inday Hana. Tumama ang tanso sa likod ni Inday Hana. Kahit maliit lang ang tanso, naglabas ito ng malakas na usok at umalingaw sa kanyang pagtama. Napapalingon si Inday Hana sa aking kabanong. Nagngingipin sa galit. Ang tanso ay tumalsik, ngunit nag-iwan ng marka ng paso sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng naging apoy. Rodolfo! Ikaw! Ikaw ang sisira sa lahat! Ako ang harapin mo! Nakatingin na siya sa akin kabanong. Ang kanyang buong atensyon ay nasa akin na. Ang kanyang mga kuko ay humahaba. Handa na siyang sumalakay. Daan-daan akong umiti kabanong. Kahit pagod na ako, pero hindi rito natapos ang aking dapit hapon. At hindi ko hayaan si Hana na hindi na masilayan ng bayang ito ang pagsapit ng bukang liwayway. Ngayon ang katapusan mo, Inday Hana! Tatapusin ko na ang kasamaan ng angkan mo! Nagpalitan kami na matinding tingin. Si Felmar at Aling Morsya ay handa ng sumuporta, habang si Michael ay nakayuko. Nagdarasal ulit. Nagpatuloy naman sa pakikibaka si Aling Morsya at Felmar sa pamilya ni Inday Hana. Yun ay kung abutan ka pa ng bukang liwayway. Sisiguraduhin ko sa inyo na sa bayang ito ay hindi kayo makakalabas ng buhay. Kung meron mang hindi sisikatan ng araw, ay ikaw yon, kamahalan! Nagingit-ngit ang mukha ni Hana kabanong at mabilis na sumugod. Ako naman ay naghanda na para siya ay harangin.
Mamamatay ka, Rodolfo! Ibibigay kita sa Panginoon ng kadiliman! Hindi ka magtatagumpay! Ang liwanag ang mananaig! Nagbitaw kami ng suntok sa isa't isa, Kabanong. Hindi ko na inisip na siya ay babae. Nag-umpisa ang aming pisikal na labanan. Ginagamit ni Indayhana ang kanyang lakas. Ang suntok niya ay parang bakal na tumatama sa dibdib ko. Ah! Napatras ako, ngunit mabilis akong bumawi. Ginagamit ko ang aking tapang at bilis na may tulong ng aking pananampalataya, Kabanong. Ikinumpas ko ang aking kaliwang kamay, habang ang kanan ay mabilis na sumuntok sa mukha ni Indayhana. Itong para sa mga biktima mo! Hindi ka papantay sa aking lakas! Ang suntok ko, Kabanong, ay nag-iwan ng mahina at kumukulong usok sa balat ni Indayhana. Epekto ng aking malinis na puso at ng tanso. Nagpalitan kami ng sunod-sunod na atake. Mabilis na iwinasiwas ni Indayhana ang kanyang matatalim na kuko at mabilis niya rin akong sinugod. Mabilis akong umilag at sinalag ko ito gamit ang aking braso. Nasugatan ako ngunit tiniis ko ang hapdi. At walang habas kong isinaksak ang dulo ng pana sa dibdib niya, ngunit nasangga ng braso niya. Nag-iingay si Indayhana sa sakit ng kanyang tama. Hindi ako tatalunin ng isang simpleng mortal! Sa isang iglap, Kabanong, sinunggaban ni Indayhana ang leeg ko. Iniangat niya ako at ibinigsak sa sirang entablado. Rodolfo! Hakbang sana si Felmar papalapit sa akin nang pigilan siya ni Aling Morsia na ikinagulat naman ni Felmar. Aling Morsia! Hindi! Ito ang kanyang laban! Manalangin tayo! Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking mga kasama. Naalala ko si Michael na balak nilang ihanda at ang mga inosenteng biktima na naihanda na nila. Lumabas ako, Kabanong, at inisip kong walang puwang para sa pagkatalo. Kahit mag-isa ako, hindi ako susuko! Sinipa ko siya at tinakbang ko ang aking paa. At sa isang huling pagkakataon, inipon ko ang lahat ng aking lakas. Ang lakas na nanggagaling na sa aking pananampalataya. Nakita ni Indayhana ang nag-aapoy na determinasyon sa aking mga mata. Tapos ka na! Sabay kaming sumugod, Kabanong. Ang isang malakas na atake ni Indayhana ay nakatutok sa puso ko. Ngunit mas mabilis ako. Sa huling sandali, kinuha ko ang pana sa aking likod at tanda ng itarak kay Hana. Ngunit bago ko itarak ang pana, ay tinapunan ko muna siya ng holy water. Habang nanlalaki ang mga mata ni Indayhana sa sakit at pagkabulag, buong lakas kong tinusok ng pana ang puso ng aswang, ngunit hindi siya namatay na ikinagulat ko. Tumilapon lang si Indayhana, ngunit natatawa pa rin ito. Huli na ang lahat, Rodolfo. Hindi mo matatamaan ang puso ko. Walang bala ang tatagos. Napahinto ko, Kabanong. Naalala ko ang sinabi ni Aling Morsia sa akin. Hindi sa puso, sa kanang dibdib. Ano na, Rodolfo? Handa ka na bang maging ulam namin? Tunay ngang hindi nababase sa panlabas na anyong kalinisan ng budi ng isang tao. Napakaganda mong babae, ngunit kabaligtaran ng iyong ugali. Nagkaroon ako ng sandaling pagkakataon, Kabanong. Huminga ako ng malalim, ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Inilagay ko ang isang banal na palaso sa pana. Natawa si Indayhana, ngunit hindi ako nagpatinag, Kabanong. Sumugod siyang muli. Sinubukan niya akong pigilan. Kahit ilang beses mong panain ang puso ko'y hindi mo ako matatalo. Katapusan mo na, Inday, at ng iyong lahi. Hindi ako papayag na may mga biktima pa kayo. Anong laban ng isang mortal na katulad mo? Hindi rin ako makakapayag na dito magtatapos ang lahat. Maaring wala akong kapangyarihan sa inyo, ngunit ang panang ito na may basbas ng Diyos at ng mga sinugo ng kalikasan ang siyang maaaring magtapos ng buhay mo. Isa kang labastangan! Blasphemous S! Morale! Nangunot ang noo ko, Kabanong, sa sinabi ni Indayhana. Hindi ko kasi alam kung salitang pang-aswang ba yung sinabi niya noon, ngunit ang ibig sabihin daw noon ay isa kong lapastangan at mamamatay na ako. Sa isip ko noon kung ano man yung sinabi niya, ay hindi ko na muna iisipin at ang malagay mapatay ko siya ng gabing mismong yon. Para sa lahat ng mga naging biktima niyo! Binitiwan ko ang palaso. Tumama ang palaso.
hindi sa puso kundi sa kanang dibdib ni Inday Hana. Pagdapo ng palaso, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Inday Hana. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging hiyaw. Hindi hiyaw ng tao, kundi ng isang sinaunang nilalang. Ang kanyang magandang anyo kabanong ay nagsimulang matunaw at naging itim na usok. Ang malaking anting-anting na nakatago sa kanyang dibdib ay nagkabasag-basag. Ang liwanag ay kumalat sa buong plaza. Agad na huminto ang lahat ng labanan. Ang mga aswang kasama si Mang Baste at ang buong pamilya at ang angkan nila ay biglang humina at naging abo at nawala. Nang mawala ang liwanag ay nangibabaw ang liwanag ng bukang ni Wayway. Natahimik ang plaza. Ang tanging maririnig ay ang hingal dahil sa pagod naming tatlo at ni Aling Morsya. Natapos rin ang laban sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Isda! Bili na kayo mga suki! Hindi na kayo lugi dahil galing ito sa dagat ng Atlantic Ocean! Hay! Ang ingay mo! Nagsusungit na naman na matanda. Bili ka na lang kasi. Matapos ang laban ay muling nagbalik sa normal ang buhay namin kabanong. Nakamasid ako sa nagtitindang si Michael at Felmar mula sa hindi kalayuan. Matapos kasi ang laban ay umuwi ako sa amin at doon nagpatuloy ng buhay. Ilang taon din ang lumipas na iniwan ko ang lugar na ito, nagdala sa syudad ang alaalang hindi ko malilimutan. Ay! Kayong dalawa! Hindi na maglalako. May peso kayo doon sa palengke na bagong tayo. May nagbigay sa inyo. Po? Talaga po? Saan po? Sa kapis. Nako, wag na Aling Morsya. Baka tuluyan na akong makain doon. Gumapo pa naman ako ngayon. Nako, wag na. Hay, babak. Doon sa palengke sa bayan, yung bago. May peso kayo doon. Pero sino po nagbigay sa amin, Aling Morsya? Ako. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa nang makita ko kabanong. Matapos ang maraming taon, ngayon lang ulit kami nakita. Napayakap sila sa akin sa tuwa habang si Aling Morsya ay natatawa lang. Akala namin nakalimutan mo na kami, Rodolfo eh. Pwede ba yon? Lalo na ngayon may bago tayong misyon. Hindi ba, Aling Morsya? Napatungo naman si Aling Morsya kabanong habang napapangiti. Huh? Misyon? Ano? Maglalako tayo ng isda sa lugar na may aswang at maging antingero. Ano? Maglalako? Aray! Sigaw nila kabanong nang pinagbababutukan sila ni Aling Morsya nang dala nitong patpat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay ng kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, kung maaari lang ay mag-subscribe po kayo kung bago lang po kayo sa channel natin. At huwag niyo rin po kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga kwento. At huwag niyo na rin po kalimutan mag-comment at mag-like. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari pong bisitahin niyo po yung iba pa natin mga channel, yung Pamela Clamil na channel natin. Ako rin po ang nagnanarrate doon at minsan si Lolo Pael. Ako rin po yun. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe kasi konti pa lang po ang subscribers natin doon. At mag-comment at mag-like na rin po kayo. At kung gusto niyo po talagang napakagandang channel, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0 kung saan meron pong moving images doon. Kaya meron na po kayo mapapanood at mapapakinggan niyo pa rin yung magagandang narration natin na meron na rin pong music and effects. O di ba mas maganda? Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscribers ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ng mga channel na nabanggit, ilalagay po namin sa description o sa pin comment yung mga link ng mga channels.